Maniwala ka ba? Maniwala ka ba? Ang mga inuutusan ng iba ay magkakatotoo sa akin. Nakatali na ang pinakamalakas na sistema ng pag-uutos. Bigay ko isa. Masayang mundo ni Chen Xiaobao at ng kanyang 7 asawa. Bakit ang yabang ng batang to? Tatay ko ang ligang. Bibilhan kita ng malaking Benz. Ang saya ay para sa kanila. At ako, wala man lang. Tulungan mo ako, mabuting tao, mabuting kapalaran, dukha, huwag kang humarang. Lolo, ayos ka lang ba? Lolo, wala na akong pakinabang sa perang ito, sa inyo na. Para sa isang masustansyang pagkain. At ikaw? Wala na akong dahilan para mabuhay sa mundong ito. Sa susunod na buhay, ayaw kong maging duwag. Bitawan si Mizu. Sino ka ba? Halika rito. Nanay, anong nangyari sa'yo? Nanay. Binata. Nakatali na ang pinakamalakas na sistema ng pag-utos. Tulungan kang magsimula ng magandang buhay. Binata, gising ka. Bakit hindi ako namatay? Aray. Ang kamay ko, gumaling na ba? Hahaha. Kung namatay ka, sino ang hahanap ng 7 babae para magkaanak ako ng apo? Para mapatuloy ang lahi, Lolo, bakit ka ganyan? Suklian ng masama ang kabutihan, hirap na hirap akong tumalon. Pero iniligtas mo ako, Lolo, pakiusap. Hayaan mo na akong mamatay. Binata, bibigyan kita ng malaking biyaya. Ang bawat inuutos ng tao ay magkakatotoo sa iyo. Nakatali na ang pinakamalakas na sistema ng pag-utos. Lolo, huwag mo akong pagtripan. Anong sistema ng pag-utos? Hahaha, mahal, hindi ako nag-utos, ang tibay ko. Ay isang beses sa isang gabi. Haha. Mamaya, masarapan ka. Nakakainis. Matagumpay na naiskan, binabati kita. Nakuha mo ang kakayahan, hindi natitinag. Anong tunog yon, eh? Naku, binata. Isang pagkakataon lang araw-araw, sino ang nag-utos? Ay magkakatotoo sa iyo, aray-aray, ngayon espesyal. Bibigyan kita ng 3 bises. Lolo, tunay kang lolo ko, huwag-huwag. Gusto mo ba akong patayin? Pumunta ka, hanapin mo ang Longgo. Ang mo sa Goddess List SS Longgo Goddess List pangalawa, ang 7 pinakamagandang babae. Longgo Goddess List pang-4, magbigay ng apo sa akin. Hahaha. Hoy, Lolo. Sige anak, kapag napangasawa mo na ang 7 asawang ito, magkikita tayo. Class reunion, siguradong mataas ang yabang level. Hoy, Chen Xiaobao, hoy. Class monitor, tingnan mo, 10 taon na ang nakalipas. Ganito pa rin siya. Oy, Chen Xiaobao, hindi ba sa kulungan dapat? Nagbabago, anong ginagawa mo dito? Sasabihin ko sa'yo. Ngayon, ito ay pagtitipon ng mga successful na tao. Ikaw na ex-con, hindi ka karapat-dapat. Uy, Chen Xiaobao, pumunta ka rito. Hindi ba para magpumilit sa akin? Sasabihin ko sa'yo, hindi ko inaamin na nakipagrelasyon sa katulad mo. Ikaw, isa kang simp. Mukhang sa loob ng maraming taon sa paningin mo. Hindi man lang ako tao. At simp number 18 ka lang. Wala kang karapatang ligawan ako. Yang Master Wu, hindi ba dito ka nag-book ng EA room? Pasok na tayo. Sige, tara, kain tayo. Ex-con, alis ka na. Sa kulungan, hindi ka nakakain ng ganyang mamahaling restaurant, di ba? Alis na. Yung Master Wu, balita ko, nag-invest ka ngayon, kumikita ng malaki. Turuan mo naman kami. Ay, wala lang. Kumita lang ng 3 milyong Bitcoin. Maliit na halaga lang. Detection successful. Congratulations on obtaining 3 million Bitcoins. Wow, 3 milyon Bitcoin pa. Yang Master Wu, balita ko, nakatira ka sa Tangcheng Yipin. Mga nakikita mo, siguradong mga bigatin sa Forbes list, di ba? Tama ka lang ng kalahati. Nakatira ako sa Chief Villa ng Tangcheng Yipin. Yun, hindi mabibili ng pera, kailangan ng status. Detection successful. Congratulations on obtaining Tangcheng Yipin Villa No. 1. Ay, maliit ang isip nyo. Ganito na lang, itong Bong Chanhao Clubhouse. Sa akin to. Ako ang may-ari dito. Detection successful. Congratulations on obtaining Chanhao Clubhouse.
Nakita nyo, si Young Master Wu lang ang ganito. Mayaman at gwapong lalaki ang karapat-dapat sa akin. Chen Xiaobao, nakita mo ba? Ang mga meron ako, hindi mo mararanasan sa buong buhay mo. Wu Ziyuan, dapat nga akong magpasalamat sa'yo. Narinig mo, ang tanga na ito, magpapasalamat ka sa akin. Ang pinagpapasalamatan ko ay ang mga kasinungalingan mong ito. Hahamakin mo ba akong sinungaling? Chen Xiaobao, sasabihin ko sa'yo, gagawin kong masahol ang buhay mo. Mang-aaway ka pa sa teritoryo ko, no? Ay, nagmamagaling pa. Chen Xiaobao, kung hindi kita paparusahan ngayon, magpapalit ako ng apelyido. Sino ang paparusahan mo? Ah, Boss Wang, narito ka pala. Tamang-tama ang pagdating mo. Boss, tayo na yan sa baba. Hindi siya karapat-dapat na. Nandito sa napakaganda mong lugar. Si Ginoong Chen ang tunay na may-ari ng Tianhao Club. Ikaw pa ang nagsabing hindi siya karapat-dapat. Boss Wang, nagbibiro ka lang ba? Biro? Kung hindi ka patatawarin ni Ginoong Chen ngayon, dito ka lang magluluhod. Ano nang nangyayari? Kailan naging may-ari ng Tianhao Club si Chen Xiaobao? Boss, ano ang gagawin natin sa lalaking ito? Kuya Xiaobao, dahil pagkatlas tayo noon, patawarin mo na ako, pwede ba? Kuya Xiaobao, Ay sige, pag-usapan natin. Tara, tumayo ka. Kung ubusin mo lahat ng pagkain sa mesa, papatawarin kita. Kakainin ko na. Huwag kang magmadaling magpasalamat, Wang Tianhao. narito. Dagdagan mo ng rekado ang pagkain para sa aming Kapitan Ye. Seg. Aray. Kainin mo. Ayaw ko. Ayaw kong kumain. Huwag. Xiaobao, ako ang nagkamali noon. Tunay ang pag-ibig ko sa'yo. Ginawa ko lang iyon noon. Para subukan ka. Alam ko na ngayon, ikaw lang. Ang tunay na nagmamahal sa akin, Xiaobao. Maging tayo ulit. Ay, imposible. Mahal. Zumizu kung magpapatuloy ka. Huwag kang mabis. Xiaobao. Saan ka pupunta? Miss na talaga kita. Ako na Shui. Lalo na busy Shui. Nandito lang pala sa tabi ko, Zhao Shui. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Galing kang makipagkagawan sa aking kailaw mo. Bitawan mo yan. Xiaobao, ang taray naman ng ate na to. Zumizu, wala ka bang hiya? Chen Xiaobao, nagmamakaawa ako sa'yo ng harapan. Ganyan ka ba talaga sa akin? Kailangan ko bang magmakaawa sa'yo? Sino ka ba talaga? Sa totoo lang. Tumawag na sa akin si MR Feng ng Tangcheng Yipin. Tinawag ako para maging head housekeeper ng Shaofu Villa. Hintayin mo lang. Hindi magtatagal, ako na ang magiging may-ari ng Shaofu Villa. Ang galing talaga. Chen Xiaobao, hintayin mo. Magsisisi ka talaga. Magsisisi. Nagsisimula pa lang ang magandang palabas. Xiao, tara na. Pupunta din tayo sa Tangcheng Yipin. Ano nang gagawin natin doon? Yun ang lugar sa Jiangbi kung saan natitipon ang mga super mayaman. Isang villa. Nagkakahalaga ng ilang bilyon. Pupunta tayo para mag-reserve ng villa. Huwag kang magbiro. Alam ko naman kung anong kalagayan mo. Nakatira ako sa tabi mo. Yung renta mo nitong mga nakaraang taon. Ako pa ang nagbabayad. Hehe, okay lang yan. Pumunta tayo para makakita ng ibang mundo. Wala na talaga akong magagawa sa'yo. Tara. Mga ordinaryong babae lang. Hindi nila ako kayang pantayan. Makinig kayo, dumating na ang may-ari ng villa. Kayong lahat, na gustong maging senior housekeeper dito. Mamaya, magpakita kayo ng magandang performance. Narinig niyo ba? Opo. Dumating na si MR Chen. MR Chen, tuloy po kayo. Ito po, ang mga pinili kong kandidato para sa head housekeeper. Ano po sa tingin ninyo? Ha? Hoy, Chen Xiaobao. Anong ginagawa mo dito? Zhao Miju, sinong nagpausap sa'yo? Hindi po MR Feng. Siya, isa siyang ex-convict. Kakalabas lang niya. Tumahimik ka. Ha? Si MR Chen po ang may-ari. Ng pangunahing villa ng Tangcheng Yipin. Paano siya magiging ex-convict? El Feng. Ito ba ang tinatawag niyong premium service ng Tangcheng Yipin? Ako, ayusin ko po kaagad. Tao, dito. Atakin mo siya, ikulong sa madilim na kwarto. Tanungin mo kung paano siya nakapasok. MR Feng, anong nangyari? Sige, hatakin mo na. Hoy, MR Chen, kamusta? Hilda, sa paraan ng pagtrato sa akin, satisfied ka ba? Linan, pwede na. Sage, pirmahan na natin ang transfer contract. Tingnan mo muna. Wala akong huko sa lungsod. Ganito na lang, Ate Zhu, sa pangalan mo na lang pirmahan. Xiaobao, huwag kang magbiro. Ang villa sa Tangcheng Yipin, isang unit lang bilyon-bilyon na, ikaw. Hindi ka ba takot na takbuhan kita? Ate Zhu, tulungan mo naman ako, please, isang beses lang. Sige na, tong batang to, wala akong magawa.
Hintayin mo ako. Uwi muna ako para kunin ang deal. CJ, Sandali lang, tingnan muna ang kontrata. Hoy, ganda. Ngayon, hindi ka na makakatakas. huwag. Haha, Huwag. si Ate Zhao. Bakit hanggang ngayon hindi pa bumabalik? MR Chen, hindi ba naglagay ka ng bodyguard para kay MRS Chen? Anong pwedeng mangyari? Bodyguard. Anong bodyguard? Hindi ba naglagay ka ng bodyguard para kay MRS Chen? Na sumusunod sa kanya palagi? Ay, naku. Delikado. Nagdonate ako na malaki sa fan club mo. Gumastos ng napakaraming pera. Hindi mo man lang ako hinahawakan. Akala mo ba talaga, dalagita kang walang bahid? Pigilan mo yan. Chen Xiaobao, bakit ka nandito? Nanghihingi ka na naman ng pera? Sinusugod mo siya. Hoy, huwag nang manakit. Noong nanghihingi ko sa'yo ang pera, ganyan ka rin sa akin. Pawis at dugo ng nanay ko yon. Gusto mo ng pera? Bibigyan kita ng pera. Sino may gusto ng maruming pera mo? Anong gusto mo? Hindi ba gusto mo magsuot nito? Isuot mo. Sige, susuotin ko. Haha haha. Umalis ka na. Sasabihin ko sa'yo. Kung may gagawin ka pang masama kay Shui, ipopost ko itong video. Sa internet. Hoy ikaw, Haha. hintayin mo lang. Ate Zhu, anong nangyari? Binabati kita. Nakuha mo ang 3 level goddess na si Joshua. Dagdagan ng isa ang bilang ng araw-araw na pagpapalaki ng sarili. Wow, hindi nagsinungaling ang matanda, may sorpresa talaga. Ang sarap ng buhay na ganito. Ay nako, hindi ba pwedeng patagalin mo pa ang tulog ko? Xiao Shui, bakit kung sino-sino ang inaaway mo? Inaway mo ang Divine Alliance, ngayon nagpost sila. Lahat sila magrereklamo sa'yo, dahil sa'yo ang kumpanya. Nawalan ng 1 bilyon. Boss Liu, pasensya na, kahapon. Tumahimik ka, pumunta ka agad sa kumpanya para mag-leave ang kita ngayon. Kung hindi abot sa 1 bilyon, papahirapan kita. Xiaobao, ano nang gagawin ko? Ate Zhu, anong nangyari? Si Huang Hongxing ay miyembro ng malaking guild, ang Divine Alliance. Hindi niya ako palalampasin. Huwag kang matakot, may video ako ng kahihiyan niya. Huwag kang magbiro, ang requirement para sumali sa Divine Alliance ay 10 bilyong yaman. Malakas ang impluensya nila online, kapag pinost mo, tatanggalin lang. Paano kung may mas malakas ka pang backer kaysa sa Divine Alliance? Xiaobao, ako na ang tao mo, hahanap pa ako ng ibang backer. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay ako ang backer mo. Huwag kang magbiro kahit may tangsyingipin ka. Hindi mo sila kayang talunin. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Oy, Chen Xiaobao. Huwag mong isipin na dahil may tangtsingipin ka, ay magaling ka na, ha? Sasabihin ko sa'yo, ngayon, ito ang pagsin ng kumpanya na ito. Mayroong hindi mabilang na mayamang mga tao sa internet red ang gustong humabol sa akin. Zumeizu, kailan ka matatapos? Boyfriend na ako ni Zoshui ngayon. Sa susunod, huwag mo na akong buluhin. Zhao sasabihin ko sa'yo. Inaway niya ang Divine Alliance, mamayang gabi lalabanan siya ng mga God tier Tekons. Yemem, ikaw naman, maghintay ka na lang at manood ng palabas. Paano mo kinakausap si Miss Yu? Siya ang... Sa tingin ko, hitsura mo ang fox. Ay naku, nagagalit ka na. Yemem, Chen Xiaobao, wala akong oras magsayang ng salita sa'yo. Abangan mo ang kapalaran nitong maliit na to. Dito ka mapupunta. Xiao Shui, talagang ayaw mo na magtagumpay? Bakit kahit sino, dinadala mo sa kumpanya? Pasensya na, Manager Liu. Ako ang live stream assistant niya. Bawal ba yon? Live stream assistant? Sage, Xiao Shui, ang target mo ngayon ay 1 bilyon. Kung hindi mo matupad yan, sasabay kayong dalawa sa paghihirap. Hello sa lahat. Maligayang pagdating sa live stream. Pwede niyong i-like kung gusto niyo. Nagli-live stream pa rin pala si Xiao Shui. Nag-utos na ang Divine Alliance. Apos na siya. Sino pa ang magbibigay ng regalo sa kanya? Maliban na lang kung gusto mong labanan ang Divine Alliance. Ang dali talagang magbago ng isip nitong mga netizen.
Ano to? Sino tong taong to? Nagbibigay pa ng rocket kay Zhao Shui. Babaeng salbehe. Nanggulo ka sa miyembro ng aming Divine Alliance. Tapos magli-livestream ka pa? Sa ikhe ngayong araw. Ang matatalo, magpe-perform na mainit na sayaw sa live. Tol, hinahamon mo pa ang aming Divine Alliance? Gusto mo bang makipag-away? Sasabihin ko sa'yo, ang Divine Alliance ang hari sa live stream. Ang mga regalo ng Divine Alliance, hindi mauubos. Matagumpay na na-detect. Nakuha ng host ang super account na may walang hanggang regalo. Salamat, dumating na ang hari. 1,000,000 bawat taon na hari, binili ng 100 taon. Salamat sa rocket gift, Xiao Bao Tanhua. Hinamak mo ang Divine Alliance. Mga bro, ibuhos ang mga regalo. Alunin natin sila. Mabuhay si Bro Zeng. Wong Hongsheng, nagmamalaki ka pa. Gusto mo bang ipakita ko ang video mo sa livestream? Chen Xiaobao pala ito. Huwag kang mag-alala, Bro Zeng. Pulubi lang tong lalaking to. Ninakaw lang yang account na yan. Pulubi, hinahamon mo pa ang Divine Alliance? Mga kasama, atakihin natin sila. Mamaya, manonood tayo ng sayaw ng magkasama. Mukhang matagal ng tahimik ang Divine Alliance. Kaya kahit sinong walang kwenta, nang away na. Nagpakita na ng lakas ang Divine Alliance. Biglang nagbigay ng 200 milyong regalo. Ay, nahihirapan na si Xiaobao Tanhua. Ang mga miyembro ng Divine Alliance, lahat mayayaman. Wala pang influencer na hindi natatalo ng Divine Alliance. Talagang magsasayaw si Zhao Shui. Sabi ko, Zhao Shui, sumunod ka na lang, wala namang ibang tao dito kundi sila o Huang. Ngayong gabi, nandito ang buong alyansa namin para suportahan ang negosyo mo. Hahaha. Paano si Xiao Bao? Malapit nang matapos ang AV. Sumayaw ka na. Ipakita mo sa buong mundo ang galaw mo. Halo ka na, Zhao Shui. Hahaha. Boss, hindi maganda. Naunahan ka ni Zhao Shui. Nasa top isa siya ng leaderboard ngayon. Ano? Anong nangyari, leader? Ang daming nagdonate sa kabila. Nag-crash na ang buong system. Ang galing ni Shui. Record ang live na ito. Ikaw na ang #1 influencer sa buong mundo. Lahat ng resources ng kumpanya, ibibigay sa'yo. Paano mo nakilala si Xiaobao na big time donor? Ang yaman. Ang galing. Sekreto. Sage, alis na kami. Ingat. Ingat. Xiaobao. Si Xiaobao na tagahanap ng bulaklak. Ikaw yun, di ba? Nahulaan mo pa. Halata ang pangalan mo. Pero saan galing ang pera mo? Para sa mga regalo. Ang aking Heavenly Alliance ang hari sa live streaming. Hindi maubos ang regalo ng Heavenly Alliance. Detection successful. Nakuha ng host, super account na walang limitasyong regalo sa live. Salamat sa Heavenly Alliance nila. Kung i-cash out ang lahat ng regalong ito. Aba, mayaman na rin ako. Maliit lang yan. Meron pa akong 3 milyong Bitcoin. It said, nagmamalaki ka lang yata. Paano mo nalaman? Tanong lang, nagko-convert ba kayo ng Bitcoin dito? Maingam. Ang Bitcoin ay nagkakahalaga ng 100K bawat piraso. Ikaw pa, malaki. 3 milyon, maliit ba yon? 3 milyon. Linawin mo muna. Kung Bitcoin o Gamecoin ang tinutukoy mo. Paano mo nasabing wala ako? Sayang sa oras. $100K. 3 milyon. Ang dami. Pesensya, sir. Kukonsulta muna ako sa president namin. Sandali lang po. Oy. Chen Xiaobao. Hindi ka nagtatrabaho sa construction. Napadpad ka sa Wagi Bank na para lang sa mayayaman. Hoy, si Miss Zhu na gustong sumampa sa kama ko ilang araw lang ang nakalipas. Bakit? Naadik ka sa pagiging tinatapon. Sinungaling ka. Tang Chengipin. Hindi sa'yo yan. Sa title deed, nakasulat ang pangalan ni Zhao Shui. Yemi. Mga tauhan. Palayasin niyo ang sinungaling na to. Hindi, Zumizu, anong ibig mong sabihin? Nagbibiro lang ako, anong pakialam mo? Anong klaseng tao ka? Makakapasok ka ba sa elite bank? Karapat dapat ka bang tumayo sa tabi ko? Ang ibig mong sabihin, basta't mas mayaman ako sa'yo. Maaari kitang palayasin. Ganoon ba? Hoy, pakinggan ninyo to. Manggagawa lang siya, 2,000 piso bawat buwan. Sasabihin mo bang mas mayaman siya sa akin? Dilatan mo ang iyong mga mata at tingnan mo itong mabuti. 3-star gold card na Huaki Bank. 100 lang sa buong lungsod. Karapat dapat ka ba?
Umalis ka agad sa bangkong ito. Paano kung hindi ako alis? Huwag nang makipag-argumento. Palayasin na siya. Tumigil. Mga guard, Manager Liu, bakit kayo pa mismo ang pumunta? umalis ka. Ikaw, mapangmata sa kapwa. Paano mo nagawang magsalita ng bastos sa amin? Trilyonaryong depositor? Ano? Trilyonaryong depositor? Siya po ba? Ang deposito ni Ginoong Chen sa bangko namin ay lumampas na sa kabuuan ng lahat ng iba pang depositor. Manager Liu, huwag kayong malinlang. Siya ay isang pulubi lamang. Ako, tingnan ninyo. Ako ang ii ng bangko natin. Ang iyong EIE status ay kinansela na. At ipinapahayag ko, mula ngayon, ang lahat ng Huaki Bank sa buong mundo ay hindi na maglilingkod sa iyo. Ikaw, Zumizu ngayon. Maaari na ba kitang palayasin? Chen Xiaobao, sinungaling ka. Hahanapin ko ang investigador para isumbong ka. Mga tauhan, itapon siya sa labas. Hoy! Hoy! Ginoong Chen, dito po. Ginoong Chen, ganito po ang sitwasyon. Ang 300 milyong Bitcoin na hawak ninyo ay valid, ngunit baka hindi namin ito ma-convert sa cash. Bakit naman? Hindi ba't ang Huaki ang pinakamalaking bangko sa bansa? Dahil masyadong malaki ang halagang gusto ninyong i-withdraw kapag inilabas ang ganoong kalaking pera sa sistema ng bangko. Baka magdulot ito ng kaguluhan sa ekonomiya. Naku, ang laki pala ng kayabangan niya. Pero, G-Chen, maaari kang magtiwala na ibigay ang pera sa amin para pangasiwaan. Araw-araw naming idedeposito ang interest sa iyong personal na account. Tungkol naman sa principal, maaari ka ring mag-transfer sa loob ng isang tiyak na halaga. Sige, wala nang problema. Aalis na muna ako. Sige, isasama kita sa labas. Ay, hindi ko akalain na ang isang Diyos ng pamumuhunan tulad mo ay nakatira sa ganitong lugar. Sanay na ako dito at masaya naman. Sage, hindi na kita abalahin. CJ, Talagang hindi nagpapakita ang tunay na tao. Ano? ganda at kailangan pang sis level na ganda. Saan ko hahanapin yon? Mahal, Mahal, ang aga mo namang nag-offline. may paligsahan ng Jade ngayon, lahat ay nanonood. Ang magandang sisi ay pumuto ng bato. Sino ang manonood sa akin? Hoy, kahit gaano kaganda ang CE na yon, hindi pa rin kasing ganda ng aking mahal. Heto, tingnan mo na lang. Sa paligsahan ng Jed na ito, si Fang Ruozu. Aba, tatlo ra. Miss Fang, ano ang inaasahan ng inyong pamilya? Para sa paligsahan ng Jedi na ito. Siyempre, ang paligsahan ng Jed na ito ay isa sa mga mas malalaking kaganapan sa mga nakaraang taon. Kaya ang aming pamilyang Fang sa mundo ng Jed. Ang pinakabatang hit ng Jade, ang CE ng Woo's Jewelry. Wu Sangui, halika, halika. Ji Wu, ano ang masasabi mo sa mga kalaban? Sa paligsahan ng Jedi na ito, ngayon, ang aming Woo's Jewelry ay narito pa sa isang layunin lamang, makuha ang kampyonato, bilhin ang pamilyang Fang, at maging ang tunay na pinuno ng industriya ng alahas sa Dragon Country. Sa tingin ko ay hindi sigurado. Ang aming pamilyang Fang para sa paligsahan ngayon ay umarkila ng katlong nangungunang master sa pagkilala ng bato. Ang Harem Stone King Li Xiaoyang, ang Wayne City Stone King Wudong, at ang Capital Stone King Chuji, ang mga pambansang kayamanan na master. Yung Master Wu, ano? Ang tatlong master ay tumalikod na. Kailan nangyari yun? Miss Fang, sa totoo lang, ang pamilyang Fang ay tumatanda na. Si Young Master Wu ang kinabukasan. Sage, Miss Fang, sa tingin ko ay dapat kang sumuko. Ang inyong pamilyang Fang ay wala man lang. Isang tagakilala ng bato. Paano kayo mananalo sa akin? Sino ang nagsabing wala? Hoy, lumabas kayo. Sabi ko sa'yo, Tao, ano ba yan? Sabi ko na nga magbigay daan ka, hindi ka sumunod, parang pagong. Saan galing ang batang lalaking ito? Nasaktan mo si Young Master Wu, ibibigay mo ang buhay ng buong pamilya mo. Hindi mo kaya bayaran, umalis ka na. Ako ang bagong hirang na punong tagasuri ng bato ng Fang family. Chen Xiaobao. Hahaha, Fang Ruotsue, baliw na talaga ang pamilya ninyo. Isang tanga ang hinirang na punong tagasuri ng bato. Fang Ruotsue, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Basta't mamayang gabi, mapasaya mo ako, tinitiyak kong hindi ko kayo, ang pamilya Fang. Lilipulin ng tuluyan. Alis na tayo. Maganda naman ang pangalawang asawa ko, pero napakalamig ng ugali. Hindi pwede. Kailangan kong ipayos ito. Nang unang asawa kong si Shui. Tagapagpasinaya, pipiliin ko ang pangalawa. Sunod, tatalupan ang batong pinili ng Woo's Jewelry. Wow, may laman.
Golden Thread Ice Jade. Ang Woos Jewelry ay nakakuha ng Golden Thread Ice Jade na nakakahalaga ng 1 bilyon. Walang duda, ang Woos Jewelry ang bagong henerasyon ng mga dakilang dalubhasa sa jade. Maligayang bati. Sunod, ang Fangs Jewelry ang pipili ng bato. Ako na. Walang laman. Walang laman ang unang taga ng Fangs Jewelry. Tapos na ang unang round. Kabuwang halaga ng Woos Jewelry, 1 bilyon. Kabuwang halaga ng Fangs Jewelry, 0. Ang dakilang si Binibining Fang. Nakakuha lang ng batong walang laman? Fang Ruotsue, ganyan mo ba? Sinasayang ang pangalan ng pamilya Fang? Hindi ka ba natatakot na ang iyong amang nasa kabaong ay magising sa galit? Huwag kang masyadong magyabang. Sa round na ito, swerte ka lang. Akala mo swerte lang? Totoo na lang. Ang mga batong ito ay galing sa minahan ng pamilya Wu. Hindi ko ba makikilala ang sarili naming bato? Fang Ruotsue. Binibining Fang. Hindi pa tapos ang laro, ibig sabihin may pag-asa pa. Ero ngayon, hayaan mo na sa akin ang natitira. Ikalawang round ng paligsahan sa jade. Ang kalahatang papili ng bato. Anyayahan ang mga kinatawan na magkabilang panig sa entablado. Guru Wu, maganda ito. AME. Ay, Guru Wu, maganda rin ito. Anga, tingnan mo ang sarili mo. Huwag mo akong istorbohin. Ay, Guru Wu, huwag po kayong magalit. Nabighani lang ako sa inyo. Simula noong bata ako. Idolo ko na kayo. AMM. Ako ang idolo mo? Ayon sa sabi-sabi, si Li Xiaoyang ang pangunahing tagasuri ng bato sa Dragon Country. Pero sa paningin ko, ayo ang tunay na hari sa pagtatasa ng bato. Siya? Pumili lang ng ilang bato ng basta-basta. Swertehan lang. Ikaw ang may tunay na kaalaman sa pagsusuri. Mga walang alam, walang kwentang mga tao. Pagdating sa pagsusuri ng bato, ako ang pangalawa. Walang sinumang nagsasabing siya ang una. Matagumpay na Nescan. Nakuha ng host ang pinakamataas na kakayahan sa pagsusuri ng bato. AME. Batang lalaki, bakit ka tumatawa? Matanda, malapit ka ng mamatay, huwag kang magyabang. Ikaw, niloloko mo ako. Napili na. Kunin ang bato bilang 7. Ang balat ng bato ay tuyo, kulang sa langis at tigas. Malinaw na walang laman, tanga ka lang. Pumili nito. Sino ang tanga? Malalaman pagkatapos buksan ang bato. Matigas ang ulo mo. Pipiliin ko ang bilang 3. Ginoong Wu, huwag kang magalit. Gagamitin ko ang aking reputasyon bilang garantiya. Walang magandang lalabas sa bato bilang 7. Hindi sila mananalo. Paano kung kami ang manalo? Kung manalo ka, aminin ng aming pamilyang Wu ang pagkatalo. Kung ako ang manalo, AME, gusto kong yakapin mo ang basura mong bato. At tumalon sa ilog ng dragon. At malunod. Sige, usapan na yan. Buksan ang bato. May 1 milyon sa card na ito. Huwag mo nang pakialaman ang mga bagay dito. Umalis ka na agad sa Dragon Country. Ginoong Wu, hindi mo siya kayang kalabanin. Binibining Fang, huwag kang mag-alala, ako. Hindi matatalo. Naku. Spring. Spring with color. Ang Woos Jewelry ay nakakuha ng buong piraso ng Spring with color jade. Nagkakahalaga ng 4 na bilyon, binabati kita. Spring with color, ito ay isang high-end na kalakal na pangalawa lamang sa high ice species. Susunod, buksan ang bato bilang 7, numero 4. May laman. Buong piraso ng high ice species jade. O. Ay, bagamat high ice species, ang kulay ay purong berde lamang. Nagkakahalaga lamang ng mga 2 bilyon. 2 piraso ang nakuha ng pamilyang Wu. Kabuwang 5 bilyon. Natalo na ang pamilyang Fang. Fang Ruochu, napag-isipan mo na ba? Sadyang amin ba ng pagkatalo ang inyong pamilyang Fang? O pupunta ka sa kwarto ko mamayang gabi? Ginoong Wu, kahit papaano ay isa kang si something o. Bakit ka ganoon kaagad?
Isang hiwa pa lang, nagmamadali ka. Kulang ang isang hiwa. Tagapag-ugnay, ipagpatuloy ang pagbukas ng bato. Buksan ang bato. Buksan ang bato. Paumanhin, Ginoo. Hindi ko masyadong naintindihan ang sinasabi mo. Hinihiling kong hatiin pa ang jade na nakuha mula sa bato numero 7. Hatiin sa gitna. Woo, ano to? Nababaliw na ba siya? Kung hihiwain pa ang high ice jade, mawawalan siya ng kalahati sa halagang 200 milyon. Alam ba niya talaga ang tungkol sa mga bato? Sino ba ang hinier ng pamilya Fang? Fang's Jewelry. Humingi ng isa pang hiwa. Hatiin niyo. Gusto kong makita. Anong panibagong kalokohan ang gagawin nila? Ito ba ay impossible? Paano may nakatagong piraso sa loob ng jade? Dagat at langit, may mga snowflake. Unang pagkakabuo, ang pinakamahusay na muna. Mga kababayan, ang pinakamayamang tao sa lunggo na si Jiyundeng ay handang mag-alok ng 10 bilyon para sa muna na ito. Wow! 10 bilyon. Kahit magbukas pa ng 100 bato ang pamilya Wu, hindi na nila maabot to. Ito ang tunay na pagbabalik. Ang galing ng pamilya Fang. Paano mo nakuha ang pinakamahusay na muna? Dahil ako ang nangungunang eksperto sa pagtatasan ng bato sa lunggo. Chen Xiaobao, naintindihan mo ba? Sabihin ko sa inyo, hindi pa tapos ito. Chen Xiaobao, salamat ngayon. Kung may oras ka, gusto kitang ilibre ng pagkain. Xiaobao, may problema. May kumakalat ng maling balita. Na ako daw ay. Ano? Ano nangyayari? Hintayin mo ako sa bahay. Pasensya, may asikasuhin ako. Sa susunod na lang kita ililibre. Ako ang nangungunang babae sa Longgo Goddess Ranking. At tinanggihan niya ang aking imbitasyon. Sino ang sumulat ng maling balita tungkol sa asawa ko? Lumabas ka. Anong ginagawa mo? Sino ang editor-in-chief niyo? Ako, bakit? Anong problema? Sabihin ko sa inyo, alisin niyo agad ang mga balitang ito at humingi ng paumanhin. Sino ka ba? Basta-basta mo na lang akong pag-aalisin at pagpapaumanhin? Binabaluktot niyo ang katotohanan. Ganito ba ang paggawa ninyo ng balita? Isusulat ko kung ano ang gusto ko. At wala kang pakialam. At saka, meron pa akong mas malakas dito. Zhao Shui, nakikipagtalik sa mayaman, pumunta sa bahay ng gabi. Nag-away sa legal na asawa para makapag-asawa ng mayaman, binugbog, masamang ganti sa masama. Aha, Aba, Sino ang nag-aaway dito? Gusto mo bang mamatay? Oy, hindi ba ito ang sinasabi ni Hongsheng? Ano? Gusto mong magpakabayani? Tingnan mo muna ang sarili mo. si Wang Hongsheng pala ang may gawa. Ipinag-utos ko sa inyo. Naburahin agad ang balitang ito at magsisi. Kung hindi, huwag ninyong sabihin magagalit ako sa inyo. Naku, natatakot ako. Pakinggan ninyong lahat. Siraan ninyo si Zhao Shui ng todo-todo. Hindi ba kayo natatakot na ilandad ko? Ang buong pahayagan nyo. Hahaha. Natatakot. Ang hip ng Dragon Country News Agency, si Xie Cheng, ay pinsan ko. Sino sa buong industriya ng balita ang magalakas loob na magalit sa akin? Aba, may kapit na. Paano natin siya papayagang magyabang? Si Director Xie Cheng. Siya ba'y inyo? pinsan? Kung gayon, sa industriya ng balita, parang hari ka na, di ba? Hahaha. Natakot ka. Huli na. At narinig ko pa, ang direktor na si Xia Cheng na ito, ay kapatid sa dugo ni Wargod Pojon. Kung gayon, kayo, ay siya rin, ama, si Wargod Pojon, ang tunay kong kuya. Sige, di na kita pakikinggan. 3 segundo. Kung di mabubura ang balita, bahala ka sa buhay mo. Aba, nagpapanggap pang malaking tao. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo pagkatapos ng 3 segundo. 3, 2, 1. Sige na. Hoy kuya, inapi ako ng 2 to. Punta ka rito. Sino mang umapi sa kapatid ko, lalabanan ko kahit saan. Ipadalawa ang lotion. Sasakay ako ng Black Hawk Fighter Jet. Makarating ako sa loob ng 3 segundo. Black Hawk Fighter Jet? Saang mental hospital galing ang kuya mo? May sira ba ang utak? AME, alam mo ba kung para saan ang Black Hawk Fighter Jet? Iyon ang espesyal na sasakyan ni Wargod Pojon. Hahaha. Wargod, bakit po kayo narito? Wargod, bakit ninyo ako sinasaktan? Sinasaktan kita dahil ako, yung sinasabi mong baliw. Ha, Wargod, kuya niya po kayo. Nagkakamali po kayo. Isang dukha lang siyang nakatira sa tenement building. Gusto mong mamatay? Ako, ang war god ng Dragon Country. Magkakamali ba sa sarili kong kapatid? Xiaobao. Ikaw ang magsabi. Sino ako sa'yo? Ikaw ang kuya ko. Sige, dahil nabura na ang lahat ng maling balita, kailangan ko nang bumalik sa border. Ganun kabilis? Hindi ka muna kakain sa bahay.
mahigpit ang labanan. Sa susunod na lang tayo makita. CJ, ano na naman ang problema ng batang to? Aba, nag-iisang pumasok sa lungga ng dragon para iligtas ang dalaga. Chen Xiaobao, gusto mo pa bang? Maangkin ang ganda. Naku, nagsiselos. Mukhang kailangan ng malaking diskarte. Ay. Anong ginagawa mo? Ang bigat ng amoy ng suka sa'yo. Siyempre maliligo na ako. Ay naku. Si Shui na to, selosang selosa. Dahil sa kanya, nahuli ako sa unang araw ng trabaho. Tigil. Bawal pumasok ang walang kailangan. Kuya Guard, si Chairman Fang ang nagpatawag sa akin. Chairman Fang, hoy, di mo ba tiningnan ang sarili mo? Umalis ka. Wala akong oras makipag-usap sa'yo. Ay. Bakit ka ganyan? Hindi ba sinabihan kang salubungin? Ang bagong vice president ng grupo, bakit mo hinaharangan ang pinto? Oy, Chen Xiaobao, anong ginagawa mo dito? Sabi ng lalaking to, inapunta siya ni Miss Fang. Bobo ka ba? Tiyak may masamang balak siya. Kay Miss Fang, itapon mo na siya. Wu Xiuan, ang yabang mo. Akala mo malaki ang posisyon mo. Siyempre naman. Si MR Wu ang manager ng human resources ng grupo namin. Ay, sayang. Ang posisyon ko, mas mataas sa'yo. Appointment letter, Chen Xiaobao, sasabihin ko sa'yo. Huwag mo akalaing matatakot ako sa appointment letter mo. Ako si Wu Xiuan, kung matatakot ako. Sa appointment letter mo, kakainin ko to agad. Usiwan ang lakas ng loob mo. Chairman Fang. Bilang yan manager ng kumpanya, nangahas kang sumagot. Sa vice president ng grupo, ikaw, tanggal ka na. Chairman Fang, baka nagkakamali ko kayo. Kilala ko si Chen Xiaobao. Ex-convict lang siya. Tumahimik ka. Tanga kang walang alam. Si MR Chen. Ako mismo ang nag-imbita sa kanya. Itapon mo siya. Ayokong makita siya ulit. Chairman Fang ay Kuya Xiaobao. Sa ngalan ng pagkaklase natin, tulungan mo naman ako. Sige na. Sige, pwede naman pag-usapan to lahat, di ba? Ay, kanina ko lang narinig may nagsabing kakain daw. Kakainin ko, appointment letter, kakainin ko. Masarap ba? Masarap. MR Chen, may iba pa akong gagawin. Umakyat ka muna. Hintayin mo ako sa opisina ko sandali. Sige, ikaw na. Fang Ruotsue, hindi ka pinipilit ng tiyuhin mo. Ang komersyal na alyansa ng pamilya Wu, inilagay na tayo ng pamilya Fang sa isang sulok. Kailangan mo lang pakasalan si Ji Wu, maliligtas ang pamilya Fang. Tama, Fang Ruotsue, makinig ka sa iyong tiyuhin. Malalim ang tubig na merkado ng alahas, hindi mo ito mahahawakan. Mas mabuti na magpakasal ka na lang. Huwag na kayong magsalita. Hindi ako magpapakasal. Kung hindi ka magpapakasal, magandang gawin ni Director Fang ang pagbabalik ng pera sa amin ngayong araw. Ang mga shareholder namin, ang pagbabalik ng pera. Ang pamilya Fang ay ang kanilang usapin, ngunit ang pera ay dapat na ibalik ngayon. Pwede ang pag-withdraw ng shares. Ngunit alam naman ninyo ang kalagayan ng Fang Group ngayon. Bigyan ninyo ako ng ilang araw. Ilang aw, Fang Ruochu. Kung hindi dahil sa huling hiling ng iyong ama, naibalik na sana ang pera namin. Ngayon, kahit isang sentimo ay hindi dapat mabawasan. Magkano? Ako ang magbibigay. Xiaobao, bakit ka narito? Sino itong batang ito? Paano siya nakapasok? Hindi mahalaga kung sino ako, ang mahalaga ay makakatulong ako sa inyo. Xiaobao, huwag ka nang magdagdag ng gulo dito. Mabuti, sabi mo makakatulong ka sa amin, Sage. Una, punan mo ang 10 bilyon na pagkukulang ng aming kumpanya. Pagkatapos natin pag-usapan. Hoy, bangko, hindi ako interesado kung nasaan ka. Magpadala ka agad ng 10 bilyon sa pamilya Fang. Saan galing itong baliw na ito? Guardia, palayasin ninyo agad ang batang ito. Director Fang, ang account. Ano ang nangyari sa account? May dagdag na 10 bilyon. Ha? Talagang may dagdag na 10 bilyon? Tama, napatunayan namin ng ilang beses ang account. Talagang may dagdag na 10 bilyon. Xiaobao, saan mo nakuha ang napakaraming pera? Oo, pambili lang ng candy, ganun lang. Naku, ngayon, paano ko ipapaliwanag kay Ji Wu kahit may dagdag na 0 bilyon? Sapat lang para mabuhay ang pamilya Fang ng isang buwan. Kung talagang may kakayahan ka, pumunta ka sa Green Gang, kunin mo ang 70 bilyon na masamang utang ng pamilya Fang. Kunin mo ang lahat ng masamang utang na iyon. Kung talagang makuha mo ang 70 bilyon, hindi na namin pag-usapan ang aming pagbabalik ng pera. Hindi na namin ito babanggitin. Sige, kukunin ko. Huwag mong tanggapin. Hindi mababawi ang perang iyon. Gingang iyon. Pera lang naman yan, ano ang ikinatatakot? Mga Ginoo, umaasa ako na tutuparin nyo ang inyong sinabi. Director Fang, ang galing ng plano ninyo. Gamit ang Green Gang, hindi lang ninyo nalutas ang batang itong walang takot. Naipahamak pa ninyo ang pamilya Fang ng lubusan sa Green Gang. Nahuli nila ang pamilya Fang. Green Gang. Director Fang, nalaman na, isa sa mga pinasyal na suporta sa likod ng Gingang. Ito ang pamilya Wu. Maghanda ng quotes upang pumunta sa Wujia Fangdong. Hindi ka pumunta. Wusan kabinet ay maliit. Kung pumunta ka, ikaw ay arestuhin. Kasi di ako maaaring halutan ang isang tao. Mga tes walang kulan. Paghahanda ng quotes. Relax.
Hala, 3, 2, pumun. Siguro ito ay gumagana. Hala, Magandang gawin ito sa iyong sarili. Alas, Pumasok ako, Margaw. ang pagunlad ay napakabilis. ikaw ay Gao Kisheng, ang Hallmaster ng Green Gang, kanan. Paano? Sino ka muli? Narinig ko na utang mo pa rin ang 0.7 bilyon ni Fang. Ano ba? Haha. Sino sa tingin ko ang nais ng bayarin? Ang mga bagay na hindi alam kung mabuhay o mamatay ay matapang na dumating sa aking birthday upang humingi ng pera. Huwag magsalita ng kalokohan, tatanungin ko sa'yo. Kung babayaran ko hindi ang pera. Hindi bumalik. Nagbabala ako, huwag mo akong ilipat. Alam mo ba kung sino ang aking babae? Kimbang boss. Chen Ziu Goddess rank 3 sa listahan. Kagandahan ng iya. Masyadong huli upang matakot ngayon. Sabihin ko sa iyo mamaya. Pukto ka pababa at hiniling mo ako upang ilagay muli si Fang Ruotsu. Nakatali ito sa akin at maglaro ito. Ipagtatagko ang iyong buhay. Dare upang mapahiya ang aming dong para sa kamatayan. Hayaan mo akong tanungin muli sa'yo. Hindi pa rin nagbabayad ng pera. Sino ay matapang sa pagpigil ng aking anak? Bayagan ang kanyang kapatid na babae Inlawe. Dar upang tumakbo sa aming birthday upang tumakbo at matalo ako. Sinabi kung paano makakuha sa kanya ay unang utang niya ang 70 bilyon ni Fang. Dumating ako upang humingi ng utang, ngunit ikaw ang aking kapatid na lalaki. Humiliation. Hindi ko magawa ito masyado. Ikaw, Asheng, bakit may utang kang pamilya ni Fang? napakalaking pera na babae inalawig mo na makinig sa akin na ipinaliwanag ko. Ito ay isang muddle-headed account. Upang malinaw, ito ang balanse ng pen. Hindi ako makakuha sa paraan mamaya. Huli ka ba? O ang iyong account? Walang 70 bilyon sa. Ako, kinuha ko ang pera na ito sa ilang mga kalakal, at ngayon ako ay natitipid sa customs. Kapag nagbebenta ko ito, Tatawagin ang bahay ni Fang. Hinipo mo ba yung bagay na yun? hindi ako. Aseng, nakalimutan mo na ba kung paano namatay ang kuya mo? Naloko lang din ako. Gayong nasa ospital si tatay at walang leader ang Green Gang. Gagawin mo pa tong kalokohan, hindi ka nahihiya sa kuya mong namatay. Mali ako. Miss Chen, wala akong karapatang makialam sa pamilya niyo. Ang concern ko lang ngayon, paano babayaran ang 70 bilyon? Bayad tatawan. Ano to? Ang dali pala nitong naaya. Sa tingin mo, ay katumbas ka ng 70 bilyon? Ano sa tingin mo? Haha, sa tingin ko. Ay katumbas ang Green Gang ng presyong yan. Akala mo ba talagang matanda at may sakit si tatay? At walang leader ang Green Gang, kaya mo kaming kontrolin? Ay hindi ibig kong sabihin yan. Ang ibig kong sabihin, ako lang ang makakapagpagaling kay Lolo. At maililigtas ang buong Green Gang. Bakit kita paniniwalaan? Parang hindi ka naman marunong ng medisina. Hindi nga ako marunong, pero basta may magyayabang na kaya niyang gamutin. Ako ang gagaling. Huwag kang mag-alala. May sarili akong sikreto. Kung wala akong kakayahan, Bakit ako ipadala ng pamilya Fang dito? bakit mo ako tinutulungan? Kung kailangan bang sabihin, gusto ko ang buong Green Gang kasama ka. Nars, kamusta ang ninong ko? Ano ang kalagayan niya? Miss Chen, masama ang lagay ni Lolo. Nagkukonsulta ang mga eksperto. Galing sa airport si Xuanwu Hallmaster. Kasama ang isang doktor mula sa Beijing. Malapit na sila. Bumalik na si Xuanwu Hallmaster mula sa Beijing. Sino ang doktor na dinala niya? Parang si Chong Chanhong ng Chinese sect, ang dakilang doktor. Sayong Tianhong. Hindi ba siya ang founder ng Sayong's Old Formula? Magaling. Siguradong malalampasan ng ninong ko. Ang krisis na ito sa kanyang tulong. Hindi niya kayang gamutin ang ninong mo. Bakit mo nasabi yan? Siya ay kilalang doktor sa buong mundo. Doktor, isang palabero lang yan. Pero gusto ko siyang pakinggang magyabang. Huwag kang magsalita ng ganyan. Pwede bang maging seryoso ka? Inimitahan kita para gamutin ang aking ninong. Sige, tingnan muna natin ang kalagayan. Doktor, may pag-asa pa ba ang aming boss? Pesensya na. Ang sakit ng inyong boss ay terminal. Wala nang lunas. Doktor, sigurado ka ba? Hindi ka nakakamali? Matibay naman lagi ang katawan ng aming boss. Pinag-alinlangan mo ba ako? Ako ang pinakamahusay na internist sa buong bansa. Wala pang sinumang nakapagpabula sa aking diagnosis. Ziyu, malaking problema ang nangyari sa boss. Nasaan ka pa? Dala mo pa ang isang kahina-hinalang tao dito. Hindi po, Tito Tenglong. Siya ang inimbitahan ko.
para gamutin ang aking ninong. Siya? Hindi ka nagkakamali? Kaya ba ng batang to? Sa ngayon, talagang hindi. Ano ibig mong sabihin? Ang aming kinggang ay hindi lugar para magkalokohan. Dahil hindi mo kaya, umalis ka na kaagad. Huwag mong gambalain ang pahinga ng aming boss. Hindi kaya ngayon, hindi ibig sabihin hindi kaya sa hinaharap. Ano ba ang minamadali mo? Hahaha. Huli na ang pagdating ko, General Chong. Dumating ka rin. Tsuan Wu, malaki ang naitulong mo. Ziyu, nagdala ka rin naman ng tao. Di ba? Bakit bata pa ito? Ah. Batang musmos, manood kang mabuti. Ngayon ay ipakita ko sa iyo ang kapangyarihan na matandang formula ng pamilya Chong. Wow, talagang magaling siyang magyabang. Hindi ko na kailangan hilabaan si Song Tianhong. Usa na siyang nagpapakitang gilas. Ano pa ang pinagkatawanan mo? Minamaliit na tayo. Malalaman mo rin mamaya. Alisin ninyo ang lahat ng mga tubo at kagamitang ito. Hindi pwedeng alisin. Ang mga kagamitang ito ang nagpapanatili ng hininga ng pasyente. Sinabi ko, alisin lahat. Sa panggagamot ng pamilya Chong, hindi kailangan ng mga bagay na ito. Ha, si Jay. Maganda ang sinabi. Ziyu, saan mo nakita ang taong ito? Bakit parang baliw? Ano ba ang ginagawa mo? Kung hindi mo kayang iligtas, umalis ka na. Para bang hindi tayo nakita. Ang pera ng pamilya Fang. Ipabili ko ng paraan para mabayaran. Huwag naman. Nandito pa ako para makinig. Sa mga aral ni General Tsao. Humph, kabataan. May konting pagkaunawa ka naman. Ngunit ang mga tulad mong, mga makapanggap, maamin na akong nakilala. Huwag mong isipin na, ako ang magsasalita para sa iyo, Ian Chong. Sech, magsalita ka. Paano gagamutin ang sakit ni Chief Chen? Siyempre, gamit ang matandang recipe ng pamilya Chong. Mula nang magsimulang magreseta si Divine Healer Chong, libu-libong pasyente ang gumaling. Wala siyang sakit na hindi kayang gamutin. Hindi dapat ikaw ang nagsasabi niyan. Hayaan mo siyang magmayabang. Sinasabi mo mayabang lang ako? Batang hamong, makikipag-usap ka sa akin tungkol sa medisina? Walang utang na loob. Nangahas ka magduda kay Divine Healer Chong. Kung magsasalita ka pa ng ganyan, lumayas ka. Kuya Tenglong. Divine Healer Chong, huwag mo nang patulan. Gamutin mo na ang matanda. Ito ba ang maalamat na matandang recipe ng pamilya Chong? Siyempre naman, kitang-kita, ito ay sinaunang bana na gamot. Ang matandang recipe ng pamilya Chong na ito ay ang pinakadalisay na bunga ng aking 60 taon sa medisina. Garantisadong, gagamot agad sa sakit. Binabati kita, nakuha mo na ang pinakamataas na antas ng medical na kasanayan sa bansa. Ang galing talaga. Divine Healer Tsao, ikaw na nagbebenta ng gamot, pwede ka nang umalis. Batang walang alam, ang reputasyon ko sa pagpapagamot sa loob ng ilang dekada ay hindi mo pwedeng siraan. Mga kapitan, kung hindi pa ito lalabas sa silid, hindi ko gagamutin ang sakit. Bata, lumuhod ka agad kay Divine Healer Chong at humingi ng tawad. Kung hindi, ang aming Green Gang ay maglalabas ng utos na pagpatay sa iyo. Ziyu, ikaw rin? Bakit mo dinala itong walang kwentang palaboy? Dito? Chen Xiaobao. Okay lang kung ako ay binigo mo. Bakit mo ginulo si Divine Heller Chong? Divine Healer Chong, ano ang nangyari? Paano? Impossible. Nabasag na ang kayabangan. Huwag mong siraan si Divine Healer Chong. Divine Healer Chong, subukan mong dagdagan ang dosis. Sige. Chief, Nino, sa pagkakataong ito ay nagkamali ako. Pasensya na, mga kapitan. Sabi ko na, ang tradisyonal na medisina ay pakitang tao lang. Walang silbi. Zio, kaya kong gamutin ang sakit ng iyong minong. Ikaw, huwag ka nang makialam at masaya na. Hindi ako naniniwalang may makakagamot pa sa ganitong nakamamatay na sakit. Mga kapitan, si Chief Chen ay pumanaw na. Itong batang ito, nagsasabing may pag-asa pa. Sa akin, iniinsulto niya ang labi ng Chief. Ikaw pa ang may ganang magsalita. Kung hindi dahil sa iyong peking. Ointment, hindi sana ganyan si Chief Chen. Ako na ang bahala. Malaking katawa-tawa. Tanungin mo ang mga narito, sino ang maniniwala sa iyo? Kung hindi lang dahil. Ay Ziyu, matagal na kitang pinatay. Wala akong pakialam. Kayo ang bahala. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, Alis na lang ako. Ang tradisyonal na medisina ay humihina na. Matanda at bata, parehong manloloko. Lumabas ka. Ngayon na. Lumayas ka na. sandali lang. galing talaga ng magiging asawa ko, magaling ang panlasa. Huwag mo akong bulahin. Basta maayos mo ang aking ninong. 70 bilyon, ang Green Gang, pati ako, lahat sayo. Ziyu, nababaliw ka ba? 1,000 taon nang umiral ang Green Gang. Paano mo maipapasa? Sa batang ito, naniniwala ako sa kanya. Napakahalaga ng ninong ko sa Green Gang. Kahit kaunting pag-asa lang. Susubukan ko. Ziyu, napakatanga mo. Ang aming 1,000 taong Green Gang ay masisira ngayon. Pa sa akin, si Ziyu ay binigyan lang ng pampatulog ng batang ito. Umalis ka. Anong pakialam mo? AME, hindi ako naniniwalang magagawa mo. Hahaha, magre-record muna ako ng video, ipapadala ko sa International Forum. Ang dami mong salita. Gusto mo talagang gawin ko unti. Pero kung mabigo ka, ako si Chen Zihao, nanunumpa dito. Kahit ubusin ko ang buong Green Gang. Papatayin kita ng durog-durog. Huwag kang mag-alala. Bigyan mo lang ako ng 3 minuto. Papaasawahin kita sa akin. Meron bang silver nito? Meron, papakuha ko.
Hahaha, isang plaster, isang silver needle. Hanggang kailan pa itong palabas ng traditional Chinese medicine ninyo? Panoorin mo ito dahil sa silver needle na ito, gagawin kitang. Hindi na muling mangmaliit sa Kian. Ano nangyari? Bakit hindi pa nagigising ang ninong ko? Sabi ko na, ang batang ito ay isang payaso lang. Miss Chen, patayin na natin siya ngayon din. Anong nagmamadali? Nagpapadrama ka lang, papatayin kita ngayon. Sino ang gusto mong patayin? Bagamat ako ay nasa kawalan ng malay, may malay ako. Narinig ko ng malinaw, ang binatang ito ang nagligtas sa akin. Sino sa inyo ang gustong pumatay sa kanya? I-impossible ito, itong batang ito. Ito talagang gumaling ang leader. Ito ba ay isang pek? Paano ito posible? Ito ay malubhang sakit na hindi kayang gamutin ng mga top doctor sa mundo. Ninong, buti naman at okay ka lang, Ninong. Impossible. Paano nangyari yon? Swerte lang yon, sigurado. Umalis ka na. Hindi ka welcome sa aming Green Gang. Kapag nakita pa kita, hintayin mo ang kill order ng Green Gang. Asig na ako. Sandali. Ako si Chong Chanhong, mas magaling ka, talo ako. Kanina ako ang mali, patawarin mo ako. Dr. Chong, ano ba nangyari sa'yo? Ang dekada mong karanasan sa medisina ay hindi kasing galing ng binatang ito. Ako, Seong Tianhong, kung ayaw mong sabihin, ako na ang magsasabi. Ang Seong Shi Ilaofang mo ay isang panloloko lang. kalokohan. Gumaling ang napakaraming tao sa gamot ko. Tumigil ka. Akala mo ba hindi ko nararamdaman? Nang ginamit ko ang plaster mo, halos mawalan ako ng buhay. Ano ang nangyari, Chong Chanhong? Ipaliwanag mo ng maayos o paparusahan kita sa pagtatangka sa buhay ng pinuno. Hindi ganoon. Peking plaster lang iyon. Hindi naman nakakapinsala. Seong Tianhong, sa wakas, nagsabi ka ng totoo. Bagamat nagpapasalamat ako sa'yo, ang pagsisinungaling ay mali. Alis na. Binata, nagkamali kami noon. Ikaw ang tunay na manggagamot. Munting manggagamot. Nagkamali kami, humihingi kami ng paumanhin. Ayos lang, tumayo na kayo. Mabuting binata, iniligtas mo ang buhay ko. Sinabi ni Ziyu noon na, ibibigay sa'yo ang buong kingbang. Kaya mula ngayon, ang mga kasamahan ko ay ipagkakatiwala ko sa'yo. Pinuno, hindi ba't masyadong padalos-dalos? Ano? Hindi ka naniniwala sa akin? O gusto mong sirain ang pangako ni Ziyu? Hindi po, boss. Ang buhay ko ay galing sa munting manggagamot. Wala nang masama kung ibigay ang kingbang. At higit pa rito, nakikita kong ang munting manggagamot ay napakatalino. Ang pingbang ay tiyak na lalago sa kanyang pamumuhala. Ziyu, ikaw, napakabilis mong kumilos. Kapag kasama mo na si Xiao Bao, dapat mong sundin ang kanyang mga payo. Narinig mo ba? Ano pong sinasabi ninyo? Ninong, ano pong sinasabi ninyo? Hindi naman ganoon kahirap. Ang mas iniisip ko ngayon ay, Kung maibabalik ninyo ang 70 bilyon na utang sa pamilya Pang. 70 bilyon? Ziyu, ano ba talaga ang nangyari? Si Asheng kasi, ang gago, naglakas loob pang sumali sa ganoon. Ano? Papuntahin siya rito. Bubunutin ko ang balat niya. Ginoo, 70 bilyon. Munting manggagamot, parang hindi mo kami itinuturing na pamilya. Mula ngayon, sayo na ang kingbang. Ziyu, kunin mo sa pundo ng samahan ang 70 bilyon at ibigay kay Xiao Bao. Wow, ito ba ang yaman ng 1,000 taong samahan? Ang laki ng kaloob. Maraming salamat, pinuno. Bagamat bago ka lang gumaling. Kailangan mong magpahinga. Aalis na muna ako. Sandali. Ano po, binibining Chen? May problema ba? May isang tao, nang dumating, ang yabang ng salita, gustong kunin. Ang buong kingbang, kasama na ako. Bakit ngayon, bigla kang nagmamadaling umalis? Tingin ko. Ikaw ang nagmamadali, ate. Hindi niya ako hinawakan. Namatay agad pagkatapos ng kasal. Hoy. Ayos lang yon. Hoy. Yung usapin sa 70 bilyon, naayos ko na. Hoy, nasaan si Fang Ruoxu? Saan siya pupunta? Talagang nabawi mo ang pera. Wala bang ginawa sa'yo ang kingbang? Siyempre naman. Sabihin ko sa'yo, ang kingbang ay magiging kapatid na natin. Bukas, gagawin ko siyang tagabantay ng bahay. Marchen, huwag ka nang magyabang. Si Boss Fang, nakiusap na kay Wusangi para sa'yo. Hanapin mo na siya. Ano, nakiusap kay Wusangi. Ay, ang tanga talaga ng babaeng yon.
Young Master Wu, nakainom na tayo. Pwede ka na bang tumawag para makiusat sa King Bang? Fang Ruotsue, ang ganda-ganda mo kapag lasing. Ang ganda ng pagkababae mo. Ganito, uminom ka pa ng isa, tutulungan na kita. Mukhang wala talagang balak kumulong si Young Master Wu. Aalis na muna ako. Fang Ruotsue, binigyan lang kita ng pagsubok kanina. Mukhang, hindi mo rin naman gustong iligtas si Chen Xiaobao. Huling baso, inumin mo to, tatawag na ako. Sige, usapan. Huling baso. Maliit ang tingin ko sa iyo. Tatawagan ko na ang Pangulo ng King Bang. Brother Tenglong, matagal na tayong hindi nakita. Anong kailangan mo? Wusangyi? May isang tao bang nagngangalang Chen Xiaobao na humingi ng pera sa inyo? Wusangyi, ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, bugbugin niyo siya ng malakas. Wusangyi. Ha 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 ha. Magandang dilag. Papunta na ako para alagaan ka. Magandang dilag. Hindi ko na mapigilan. Gusto mong mamatay. Chen Xiaobao, ginulo mo ang plano ko. Gusto mo bang mamatay? Chen Xiaobao, ano ang gagawin mo? Chen Xiaobao, sasabihin ko sa iyo, si Brother Tenglong ng King Bang ay kapatid ko. Kapag hinawakan mo ako, hindi kanya palalampasin. Ang hindi ko palalampasin ay ikaw. Tenglong, ano ang gagawin mo? Ako ang panganay na anak ng pamilya Wu. Hayop! Fang Ruotsue, gising ka na. Iniligtas mo ako. Muntik ka nang mapahamak, sabi ko sa'yo. Huwag nang ulitin, ha? Wala bang ginawa sa iyo ang King Bang? Ay naku, hindi mo man lang pinaniniwalaan ang kakayahan ng asawa mo. Nakuha na ang 70 bilyon at sa hinaharap, matatag ka na sa pamilya Fang. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang gamot mo naman, malaking tulong ang ginawa ko para sa'yo. Kahit sa salita lang, ayaw mong magpatalo. Pwede na siguro ang ganitong gantimpala. Gusto ko rin. Huwag kang magmalabis. Bukas ay ang kaarawan ng lolo ko. Hindi ako pwedeng mahuli. Lanan, Hoy. Hindi kita pinapaalis. Pwede kang matulog sa tabi. Mga panauhin, maligayang pagdating sa inyong lahat. Ha ha ha. Ngayon ay dalawang magandang pangyayari para sa aming pamilya Fang. Una, ika-80 kaawan ng aming patriarka. Pangalawa, naibalik na ng aming pamilya Fang ang natitirang 70 bilyon mula sa King Bang. Ngayon, sapat ang pundo ng aming pamilya Fang. Ito na ang tamang panahon para magtagumpay ng malaki. Ha ha ha. Naway magkaroon ng mahabang buhay ang patriarkang Fang. Naway umunlad ng husto ang pamilya Fang. Magaling. Ha ha ha. AMM. Sa kaarawan ng patriarkang Fang, bakit wala si Binibining Fang Ruotsu? Narinig ko, para makuha ang natitirang bayad mula sa King Bang. Nagmakaawa siya kay Wusangyi sa pamilya Wu. Isang gabi na, wala pa ring balita. Grabe ang balitang iyan. Pero ang pamilya Fang at Wu ay mayroon ng kasunduan sa kasal. Natural lang para sa dalawang kabataan. AMM. Hindi ba't may tsismis noon na si Binibining Fang Ruotsu at yung lalaki? Sa stone gambling competition ay may malapit na relasyon. Ano ba iniisip mo? Wala namang pera yung lalaking iyon. Kahit na may kunting talento sa pakilala ng bato, makakapasok ba siya sa pamilya Fang? Isang ordinaryong lalaki, kahit anong pilit niyang makapasok sa mayamang pamilya, sa huli ay masasaktan lang siya. Fang Ruotsu, arawan ngayon ng lolo mo, kahit na nahuli ka. Bakit mo dinala itong walang kwentang lalaki? Matandang hayop. Ako ang nagbalik ng 70 bilyon para sa inyo. Ganito lang ang pakikitungo ninyo sa akin. Kalokohan. Anong koneksyon mo sa 70 bilyong natanggap ng aming pamilya Fang?
Anong karapatan mo para makipagnegosasyon sa King Bang? Walang duda. Si Ginoong Wu Sangui ng pamilyang Wu ang namagitan. Kaya't nabuhay muli ang aming pamilyang Fang. Wu Sangui, Huwag mo nang banggitin na huli na siya. mga walang modo, sa handaan na matanda. Kayo'y magwawala? Dali, itong. Walang pakundangang lalaki, palayasin. Palayasin. Sandali. AME. Fang Ruo Tsue. Ito ang lalaking gusto mo? Medyo. Nakaka-disappoint ka, Apo. Lolo, ako ang sasaksi, talagang si. Xiao Bao ang kumuha ng 70 bilyon dahil hindi naman hinanap ni Wu Sangui ang King Bang, sa halip. Binigyan pa niya ako ng gamot, may masamang balak. Si Xiao Bao ang nagligtas sa akin. Fang Ruo Tsue, huwag mong ipagtanggol ang mukha ng batang ito. Sa pamamagitan ng pagsisinungaling sa iyong lolo. Fang Ruo Tsue, ngayon ay pagkakataon. Nang pamilyang Fang na umunlad, kailangan natin ang pamilyang Wu. Ang gusto ni Wu Sangui, ibigay mo na lang. Mas mahalaga ba ang puri mo kaysa sa pag-unlad ng pamilya? Matandang gago, pakinggan mo ang sinasabi mo, makatao ka. Lolo, Tio, sa inyo ba, ako ay isang kalakal para ipagpalit sa kapakanan ng pamilya. Siyempre, ganoon. Ang pag-asawa mo ay dapat magdala ng pinakamalaking halaga sa pamilya. AME, ang batang ito. Walang karapatang umupo kasama namin. Fang Ruo Tsue, sa buhay mo. Dapat kang makasama ng tulad ni Wu Sangui, isang dragon. Fang Ruo Tsue, humingi ka ng tawad sa lolo. At magpakasal sa pamilyang Wu. Ang pamilyang Fang talagang mapagbalat kayo at mapagsamantala. Papabawin ko ang 70 bilyon. Ano nang gagawin mo sa perang yan? Sampalin mo. Ang bahala. Narinig mo ba ang sinasabi ng maliit na ito? Papayag ba ang King Bang na maging mapagbalat kayo? Walang hiya ba sila? Sa tono niya, siya ang boss ng King Bang. Xiao Bao, huwag kang magyabang. Ang King Bang ay 1,000 taong samahan. Bakit? Makikinig sa'yo ng paulit-ulit. Manager, i-freeze ang account ng pamilyang Fang, sabihin kay Sister Zihao. Ilipat ang natitirang 60 bilyon sa personal na account ni Fang Roxu. Opo, Ginoong Chen. Sage. Chen Xiaobao. Nag-arte ka ba? Kung makikinig sa iyo ang King Bang. Hindi na kailangan ng aming pamilya, ibibigay na lang sa'yo. Ano ba yan? Nagmamadali kang magbigay ng pera sa akin? Sa pamilya Fang, ang tanging gusto ko lang ay ang asawa ko. Fang Ruoxue, ang iba sa paningin ko ay basura lang. Huwag kang magyabang. Huwag mong isipin na dahil may pangalan ang aming pamilya, hindi na kami makikipag-away sa isang katulad mong payaso. Ang dangal ng isang kilalang pamilya ay hindi dapat hamakin. Galit na si Lolo Fang, tapos na tong lalaking to. Nakakatawa talaga. Isang ordinaryong tao lang mula sa ilalim ng lipunan. Nangangarap pa na labanan ang mga pamilyang Fang at Wu. Talagang nakakatawa, nakakaputla ng ngipin. Hala! Ang bank account ng pamilya natin, talagang na-block. Ano? Ano nangyari sa account ng pamilya natin? Na-freeze? Pinagsama-samang binuksan ng mahigit 10 pangunahing bangko sa buong mundo. Sage, imbestigahan mo kung sino ang malaking tao na na-offend natin. Pupunta ako para humingi ng tawad. Ang na-offend mo ay ako. Kung humingi ka ng tawad, agad kong aalisin ang pag-freeze sa account nyo. Huwag kang magyabang. Wala itong kinalaman sa'yo. Kahit meron, hindi ako hihingi ng tawad sa'yo. Hala, hala. Tumawag ang Green Gang. Sinabi na yung natitirang 60 bilyon. Hindi na nila babayaran. Huwag kang magsinungaling. Paano naman magbabago ang Green Gang ng desisyon? Hindi ba siya nahihiya? Hindi ba siya natatakot na pagtawanan? Siguro ang pagtatawanan ng mundo. Ay ikaw, Tio Fang. Chen Xiaobao. Huwag kang magyabang. Sabihin ko sa'yo, kahit wala ang 60 bilyon, kaya pa rin kitang gulpihin ng pamilya Fang. Naku, Ano na naman? 1, 10, 100,000, naku, 60 bilyon. Totoo ba ito? Lahat ng sinabi niya, nangyari. Paano kaya? anong nangyari? 60 bilyon? Baka may koneksyon siya sa taas. Pasensya na, Lolo. Birthday mo ngayon. Balak ko sanang magbigay ng 70 bilyon bilang regalo pero ayaw tanggapin ng pamilya nyo. Ikaw, sumpa ka. Kung ganon, aalis na ako kasama ang apo mo. Gusto mong umalis? Chen Xiaobao. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, huwag kang umalis. Boss Wu, ano to? Ang anak kong Sangi. Binugbog niya kagabi, malubha, nasa ospital. Siyempre, humihingi ako ng paliwanag. Inapin ng anak mo ang asawa ko. Mabuti nga hindi ko siya pinatay. Masyado na yang mabait.
Hoy, bata, akala mo ba may green gang kang kasama? Makakaya mo na ba ang lahat? Akala mo ba ang pamilya Wu ay mga mahihina lang? Wala akong pakialam kung anong kinakain ng pamilya Wu. Basta't saktan mo ang asawa ko, hindi pwede yan. Mukhang hindi ka matututo hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Ano? Ito ay inilabas para ipagdiwang ang pagwawagi ng War Godbreaker. Espesyal na alaala, 30 piraso lang sa buong Dragon Nation. Nanalo na ang War Godbreaker. Mukhang malapit nang umuwi si Kuya. Si War Godbreaker. Siya ang nangungunang tao sa Dragon Nation. Tama, ang bawat isa sa mga alaalang ito ay kumakatawan sa pinakamataas na karangalan. Nagpahayag na si War Godbreaker, sino man ang may hawak nito, ay maaring humingi sa kanya ng isang kahilingan. Chen Xiaobao, akala mo ba malakas ang Green Gang? Sasabihin ko sa'yo, sa harap ni War Godbreaker, wala yang mga yan. Kapag umuwi na si War Godbreaker, lalapitan ko siya at isusumbong ang mga kasalanan mo. Sumbong mo ako kay War Godbreaker. Huwag na muna natin pag-usapan ng anak mo. Ang pananakit sa asawa ko. Bukod pa riyan, hindi mo ba alam na magkapatid kami? Ni War Godbreaker? Hahaha, magkapatid kayo. Ni War Godbreaker? Hahaha, Chen Xiaobao, nababaliw ka na yata. Isang hamak na tao ka lang. Hindi mo nga karapat dapat maglinis ng sapatos ni War Godbreaker. Tapos magsasalita ka ng ganyan? Ingat ka, baka marinig. Ni War Godbreaker at kasuhan ka. Xiaobao, tumigil ka na. Ang pagbatikos kay War Godbreaker. Halisan. Akala ko naman, dahil kinikilingan ka ng Green Gang, ay maaari kang ituring na magaling. Pero hindi pala. Isang walang inhibisyon ka palang tao. Lolo. Si Xiaobao ay hindi lang sa mga ginagawa ng pamilya Wu. Kaya nasabi lang niya yon. Apo, hindi ko maintindihan kung ano ang nakita mo sa kanya. Humingi ka ng tawad kay Tito Wu. At saka, pumunta ka agad sa ospital para tingnan ang anak ng pamilya Wu. Pag-usapan na natin ang kasal nyo. Tama, Chen Xiaobao. Sasabihin ko sa'yo, ano sa tingin mo ang Green Gang? Isang organisasyong karapat-dapat ba? Kapag nalaman, yan ni War Godbreaker. Ang mga ginagawa ninyo, siguradong wawasakin niya kayong lahat. Kung ganoon ang sabi mo, edi ganoon. Ano ngayon? Ano ngayon? Natatakot ka na? Wala na bang magagawa? Hahaha. Hoy, mukhang hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng pangalang War Godbreaker. At hindi mo rin alam kung ano ang ibig sabihin ng pamilya Wu na sinusuportahan ni War Godbreaker. Gusto ko lang malaman. Diyos ng digmaan. Wu Yinchong, sabihin mo sa akin, ano ang ibig sabihin nito? Diyos ng digmaan, bakit ka nandito? Narining mo rin ba ang mga kasalanan ng batang ito, kaya't nagmadali kang dumating para hatulan siya? Sinapak niya ang aking anak. Hindi ba dapat siyang sapakin? Diyos ng digmaan, ikaw. Mali ang sinapak mo. Ang batang ito ang sumapak sa anak ko. Wu Sankui, huwag mong isiping hindi ko alam kung ano ang mga ginawa ng anak mo nitong mga nakaraang taon. Kagabi, muntik na niyang kahasain ang nobya ni Xiaobao. Hindi totoo yun. Makakapagpatunay ako. Nangangahas ka pang magsinungaling, napaabisuhan ko na ang mga investigador. At ipinakuha na nila ang anak mo para imbestigahan. Sa kanyang kalagayan, mabigat na ang 30 taong pagkabilanggo. Diyos ng digmaan, mayroon akong ito. Maaari bang iligtas ang aking anak? Huwag siyang makulong? May batas ang bansa. Ang lumabag sa batas ay hindi matatanggap ng langit. Kahit magdala ka ng token para makiusap sa akin, walang silbi. At saka, kailan ko ba naalala na nagbigay ako sa iyo ng token? Baka. Ninakaw mo ito? Hindi. Binili ko ito ng mahal mula kay Chancellor Zheng. Talagang hindi ninakaw. Kung gayon, wala nang saysay ang token mo. Ano? Kuya, hindi na kailangan yon. Baka makadagdag pa ako ng abala sa'yo. Haha. Tama ka. Kung may kailangan ka sa akin, sabihin mo lang. Ano pa ang token o hindi? Hoy, Chen Xiaobao, ikaw naman. Magtakda ka lang ng araw, ipapakasal ko sa iyo ang aking apo. Kailan ko sinabing? Gusto kong pakasal? Ay, itong suwal na apo. Makinig ka sa lolo. Magpakasal ka na sa kanya. Tatlong level na assassination order. Target, Chen Xiaobao. Hindi kilalang pagkakakilanlan. Gandin pala, 1-0 milyon. Ang gagal na. Hindi nakakita ng target na ganito kadaling patayin. Shui, halika at halikan mo ang asawa mo. Ay, may assassin. Maging biktima. Ang hari ng mga mamamatay tao, dapat kang maging pinagpala. Detection successful. Binabati kita, nakuha mo ang kakayahan. Supreme level assassination technique.
Sige, ang ganda-ganda mo. Sayang kung hindi lalaruin. Natalo ako, patayin mo na ako. Ang ganda-ganda mo. Paano kita papatayin? Hindi epektibo sa akin ang mga matatamis na salita. Patayin mo na lang ako. Bakit ka naman ganyan, babae, hindi sumusunod? Gusto mong mamatay? Nabigo ako, kahit palayain mo ako, ang aking organisasyon, ay hindi rin ako palalampasin. Ang isang nabigong mamamatay tao, ay walang anumang halaga. Mali ang paniniwala mo, sabi ko sa'yo. Dapat pantay-pantay ang mga tao, alam mo ba? Ang halaga ng tao at ang buhay natin. Ayokong makinig. Patayin mo na lang ako. Hindi kita papatayin, umalis ka na. Sigurado ka. Umalis ka. Sage. Baka tama ka. Hindi dapat ako mamuhay ng nakakulong. Pupuntahan ko ang kalayaan. Magkita na lang tayo sa susunod. Xiao Baoshui, may nangyari sa tatay niya. Punta ka sa ospital. Parehong antas na ospital. Bakit hindi mo gamutin? Bigyan mo ako ng matagyang paliwanag mula sa pambansang kawanihan ng kalusugan. Nag-utos si Director Liu, lahat ng ospital ay hindi dapat gamutin si Ginong Zhao. Kung hindi kukunin ang lisensya sa pagpapagamot, itingnan ko kung sino ang maglalakas loob na labanan si Director Liu. Natatakot ka kay Director Liu, pero hindi kay General Po Jun. General, naglakas loob ka pang banggitin ang pangalan ng General. Haha, ang mga tao ngayon ay lalong naging hambo. Nangahas pang manakot sa mga manggagamot. Gago, baka lipulin ka ng aming gang. Isa na namang gang. Akala mo ba ikaw ang leader ng gang? Ziyu, tawagan mo ang kuya ko. Papadala siya ng doktor. Tumawag ka, titingnan ko. Kung sino ang maglalakas loob na tumulong sa kanya ngayon. Batang lalaki, 1-0 minuto na. Nasaan ang sinasabi mong tao? Nasaan? Wala akong oras pa maglaro dito. Sa loob ng 3 minuto. Alisin mo na ang taong ito. Eroplano ng digma? Sino ang may kapal na mukha? Magdadala ng eroplano ng digma sa ospital. Mga tauhan ko. Kaibigang Chen, nasaan ang pasyente? Ang matanda sa amin, biglang tumubo ang tumor sa utak at nawala ng malay. Bagamat bihasa ako sa tradisyonal na medisina, wala akong alam sa operasyon. Mangyaring tulungan mo siya. Anong malaking ingay yan? Sinong tinatakot nyo? Sabihin ko sa inyo. Nasa departamento ko ito. Kung wala akong pahintulo, sino ang maglalakas loob na tumulong sa kanya? Umalis na kayong lahat. Walang galang na bagay, noong aw. Nagpapagamot ako sa Pangulo, hindi ka pa ipinapanganak. Matandang lalaki, ang galing mo namang magsinungaling. Matanda ka na, huwag kang magpahiya dito. Umalis na kayong lahat. Guardia, dalhin ang isang pangkat. May dalang electric baton. May nanggugulo sa ospital. Anong nangyayari, Director? Anong hangin ang nagdala sa inyo dito? Mga hamak na tao lang, kayang-kaya kong ayusin. Walang problema. Huwag kang mamalabis. Sino ang tinatawag mong katawa-tawang clone? Ito si E.R. Zhang Dong, ang pinakamataas na imperial physician. E.R. Zhang, bakit po kayo narito? Hindi ba dapat kayo ay nasa World Hospital Research Conference? Inanyayahan ako ni kaibigang Chen. Paano ako hindi pupunta? Ano? Ikaw ba ang world-class na tumor expert, ang unang scalpel sa bansa? E.R. Zhang? Impossible. Isang mahirap na batang lalaki. Anong kapatan niya para makapag-imbita kay E.R. Zhang? Kaibigang Chen, ano ang relasyon niya sa inyo? Si kaibigang Chen ay hindi lamang isang master ng tradisyonal na medisina. Siya rin ang nakababatang kapatid ni War God Po Jun. Hindi ka nagsisinungaling? Kilala mo talaga si Lord Po Jun? Buti na lang ako ang nandito ngayon. Paano kung iba ang nandito? Ang doktor ay dapat mahabagin. Ngunit ikaw, dahil sa mga makapangyarihan, tumangging tumulong sa naghihirap. Director, ano ang gagawin natin sa sitwasyong ito? Director, gago ka. Inatanggal ka na? Director, nagkamali po ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Director, hahaha. Director Lin, hindi ka na nakikinig kay Chief Liu? Mukhang gusto mo nang mamatay. Huang Hongsheng, ikaw na naman. Chen Xiaobao, ang tagal nating hindi nakita. Nandito ka pa rin? Hahaha. Sabi ni Chief Liu, kung ayaw gawin ni Zhao Shui, ang gusto ng matandang iyon, hayaan mo na siyang mamatay. Tungkol naman sa inyo, hahaha, kung maglakas loob kayong gamutin ang matanda, baliin ko ang mga binti ninyo. Xiao Bao, ano ang gagawin natin? Hindi ba na sinabi? Babaliin ang mga binti. Chen Xiaobao, lumakas ka na ng loob ha. Ang binti ko. Kung may bayag kayo, huwag kayong tumakbo. Papatayin ko kayo. Huwag kang mag-alala, hindi ako tatakbo. Gusto ko pang ipahatid mo ako sa iyong amo. Chief Liu. Ang aming boss Huang ay personal nang pumunta sa ospital. Pahulihin si Zhao Shui para sa inyo. Tingnan ninyo, tungkol sa kontrata sa pagbili ng medical na supply sa susunod na quarter. Brod Huang ay kapatid ko na ng mahigit 10 taon. Huwag kang mag-alala. Kung sinabi kong sa inyo ang kontrata, walang makakakuha nito. Chief Liu, ang tapang at lakas talaga ninyo. Ngayong gabi, hayaan nating si Zhao Shui ang mag-alaga sa inyo. Hahaha. Sino? Sino kayo?
Ikaw ba ang nag-utos na huwag gamutin ng mga doktor ang biyanan ko? Oh, ikaw pala ang asong gubat ni Zhao Shui. Ako tu, ano nang gusto mo? Ah, mga guwardiya. Kapusin niyo sila, ngayon din. Huwag nang tumawag, nakahandusay na lahat sa labas. Ikaw, patayin mo ako ngayon. Di mo ako mapapatay. Ha ha ha. Gusto mo akong patayin? Sige. Tumawag ka ng tao. Makalipas ang 5 minuto. Director Liu, nandito na kayo. Sila ang nanakit, ang lakas ng loob. Sa gitna ng aaw, nangahas pang manakit. Dakpin nyo. Opo. Ay, GNG, Chen? Kayo pala? Kapag ang mga mamamayan ay napilitang mapakamatay, magpatiwakal, wala kang pakialam. Isang tawag lang ng mga mayayaman, dumating ka agad. Sa tingin ko, Mas mukha pa kayong sinikato kaysa sa amin sa Kingbang. Isang malaking pagkakamali. Aalis na kami. Sandali. GNG, Chen, may iba pa po ba kayong ipag-utos? Sinabi ni Xiao Bao, ang mga tulad mo, mga alipors na mga makapangyarihan, dapat turuan ng mabuti, para matuto. GNG, Chen, ibig nyo bang sabihin, gusto nyo akong turuan? Baka nakalimutan nyo, ako ang nasa tama dito. Kayong dalawa, kayo ang masasama. Bagamat puti ang balat mo, ang puso mo'y itim. Kayo. Ang tunay na basura. Kung ngayon ay dakpin ko kayo, at isakdal sa pag-atake sa mga opisyal ng gobyerno, hindi lang ako mabubuhay ng maayos, tataas pa ang ranggo ko at yayaman. Magiging pangunahing personalidad sa lungsod na ito. Ama, dakpin sila, at ikaw ang magiging bayani na nagpabagsak. Hanang pangunahing leader ng Kingbang, si Chen Ziyu. Dakpin ako. Baka wala pa kayong kakayahang gawin yon. Ito ang record ng pagsasali ng pera niyo at ni Director Liu sa nakalipas na 3 taon. Ipinadala ko na sa lahat ng pangunahing media outlet. Gusto mong mamatay. isang maliit na inspektor, nagbunyag ng malaking eskandalo ng suhol sa gobyerno. Mabilis na bumaril, iniligtas ang mga inosenteng mamamayan. Doble ang pagtaas sa ranggo. Ikaw at si Ate Ziyu ang gumawa niyan. Bakit napunta sa kanya ang lahat ng kredito? Yan ang tawag sa pag-alis pagkatapos ng tagumpay. Okay lang yan. Magbasa ka kasi ng libro. Ayaw ko. Di ako magbabasa. Basta, ikaw ang mag-aalaga sa akin habang buhay, di ba? Habang buhay. Lanan. Pwede bang? Essen, 2 buhay. ang daldal mo. Umalis ka dyan. Kaibigan, maganda ang pagaling ng pasyente. Sa palagay ko, makakalabas na sa ospital sa loob ng 1 linggo. Salamat, Doc Zhang. Hoy, anong salamat? Kung gusto mo talagang magpasalamat, may isang bagay na kailangan ko pa ng tulong mo. Tingnan mo kung kaya mo. Ibigay sa akin ang pamamaraan ng acupuncture na buhayin ang patay. Makita ko bago ako mamatay. Sige, bigyan mo ako ng papel at panulat. Ay, Sage. Handa na ito para sa iyo. Xiao Bao, parang nakita na ang taong hinahanap mo. Kaya. Nakita talaga ng mga kapatid sa Kinggang si Binibini natin dito. Nagtatrabaho bilang barber. Ito ang litrato na kinuha nila. Siya nga talaga. Xiao Bao, may balita na sa bar na ito. May nakatagong isang Grandmaster. Kaya hindi talaga makapasok ang mga kapatid natin sa Kinggang para agawin siya. Magaling na ang ginawa mo. Ako na ang pupunta. Hoy, mag-isa ka lang umiinom? Gusto mo? Umuwi tayo sa bahay? Samahan kita ng kuya. Umalis ka. Wala akong gana. Ay! Ang tapang. Gusto ko ng tulad mo. Umalis ka na. Hinampas mo ako? Halika, siguradong papatayin kita. Chen Xiaobao, ikaw pala ito. Aray! Kung magaling ka, humanap ka ng sugar mommy. Ganyan ka. Sino ang magkakagusto sa iyo? Kadiri, umalis ka. Chen Xiaobao, sasabihin ko sa iyo. Mamamatay ka. Maghintay ka lang. Binibining ake. Mali ang pagkakilala mo, Gino. Ako si Rose, hindi ako si Ek. Gino. Salamat. Alis na ako.
Ikaw si Binibining Ake. Tama ang pagkakilala ko. Ano ba ang nangyari sa'yo? Bakit ka napunta sa ganitong kalagayan? Huwag mo nang itanong. Wala ring magagawa kung malaman mo. Hindi mo ako mayuwi. Sa buong buhay ko. Nakakulong na lang ako sa bar na ito. Ek. Hindi na ako pwedeng maging Ake. Rosa na lang ako. Ngayon din isasama kita. Tol, hindi mo siya mayuwi. Si Wang Chanhu, ang nasa likod ng bar na ito. Isang Grandmaster. Xiao Bao, tumakbo ka na. Hindi ka na makakatakas. Master Chen Shi, siya nga. Walang kahit anong cultivation level. Pero dinadala mo ang tao ko? Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhod ka at makakaawa sa akin. Kung hindi, pagdurusa ang abutin mo. Ako si Chen Xiaobao. Lumulugod lang ako sa langit, lupa, magulang at asawa. Sino ka ba? May daan patungong langit ayaw mo, sa impyerno wala namang pintuan pero pumunta ka pa rin. Huwag. Binibining Ike. Mas masahol pa ang mabuhay ng nagdurusa. Ang mamatay ay kalayaan na. Hindi ka mamamatay. Ilalabas kita. Hahaha. Chen Xiaobao. Nasa bingit ka na ng kamatayan? Nagmamagaling ka pa? Ulol. May tapang ka. Sisikapin kong maging mabilis ang kamatayan mo. Hindi ka masyadong magdusa. Hihi. Bakit ka ngumingiti? Dahil mamamatay ka na. Masaya ako. Natutuwa ako. Nag-iba ang aura ng batang tu. May magical artifact kaya siya? Kilala ko si Master Chen Shi. Ordinaryong tao lang yan. Wala siyang cultivation. Ordinaryong tao lang talaga siya. Hindi natin kailangang matakot sa kanya. Matakot? Ako, isang master level expert, matatakot sa isang walang kwentang basura? Master Wang Chai. Paalala ko sa'yo, ang mga low-level cultivator ay hindi kailanman makakakita. Sabi ng mga nasa mataas na level. Ano? Master level na ako. Mas mataas pa sa akin? Baka ikaw ay... Nasa Divine Realm na ako. Ano? Divine Realm? Kung nasa Divine Realm ka, bakit hindi mo hinarang ang palakol ko kanina? Hahaha. Nang pumasok ako sa Divine Realm, nakipagkasundo ako sa Heavenly Emperor. Hindi na ako pwedeng manakit ng ordinaryong tao. Pero, may isang eksepsyon. Ano yon? Ang pumatay sa aking magulang at asawa. Ay exception. System ay activate ang Divine Healer skill. Divine Healer System activated. Buhayin ang patay, baligtarin ang kamatayan. Ito ay magagawa lamang ng isang Divine Realm expert. Baka totoo nga ang batang ito. Huwag kang lalapit. Hindi ako ordinaryong rogue cultivator. Ang kinakatawan ko ay ang Dragon Tiger Temple. Hindi mo ako pwedeng patayin. Divine Realm expert din ang master ko. Sino ang nangahasaktan ang estudyante ko? Ang sakit. Swert. Ayos. Yan ang kapangyarihan ng Divine Realm Expert. Isang salita lang. Nakapatay na ng isang master level expert sa takot. Hoy, halika rito. Ano ang bagay? Kapatid na lalaki Xiaobao. Nakita mo rin yun kanina, di ba? Kung gusto kitang patayin, madali lang yon. Salamat, Kuya Xiaobao. Bilang pasasalamat sa pagpapatawad mo, handa akong maglingkod sa'yo. Kuya Xiaobao. Ikaw ang taong binigay sa akin. Paano mo mapapatunayan ang iyong katapatan? Paano kung hukay natin ang puso mo para makita ko? Huwag naman, Kuya Xiaobao. Hoy, Kuya Xiaobao. Sich, tatawagan ko na si Zhao Michu. Hoy, naku. Yang Master Wu. Kung hindi ka patatawag, ang iyong mahal, Ay malalanta na. Saan tayo mag-enjoy ngayon? tumahimik ka. Zhao Michu, pakiusap. Huwag ka nang pumunta rito sa hinahara. Maniniwala ka ba sa bawat pagkikita natin? Babatuhin kita. Umalis ka na. Ngayon, mukha ka ng aso. Salamat, Kuya Xiaobao. Gumising ka na, binibining Ake. Hindi, alis na ako. Kung mananatili ako rito, magdudulot lang ito ng kasawian. Sinabi ni Xiao Bao, ayusin niya ang problema mo. Huwag kang mag-alala. Nasaan siya? Yemem. Parang pumunta siya sa isang lugar na tinatawag na Shadow Society. Ano? Ano ang pangalan mo? Chen Xiaobao. Maganda ang pangalan. Naalala ko, 80 taon na ang nakalipas. May kasintahan ako na ang pangalan ay Xiaobao din. Pero isa siyang traitor, pinutol ko ang kanyang mga paa at kamay, ginawa siyang 80 taon? Eh di dapat siya ay mahigit 100 taong gulang na. Pero ang kanyang balat mukhang napakaganda at makinis, parang sa ilalooban siyang magulang. Pero, mukhang tapat ka naman. Nangahas ka pang pumasok ng mag-isa sa aming Shadow Society para sa isang babae.
Hey. Pero ang katapusan, pareho lang. Sige na, putulin ang kanyang mga paa at kamay, gawin siyang. Master, huwag mo nang tingnan. Halika na, tulungan mo ako. Umalis kayo. Isang master ng Divine Real. Matandang halimaw. Inubaran mo ng kapangyarihan ng asawa ko. At ginawa mo siyang mananayaw. Naku, 120 taong gulang na sa level na kagandahan. Kung papatayin mo ako, gawin mo ng mabilis. Chen Xiaobao, ano ang ginagawa mo? Ano? Pinapalaya kita. Ako ang kaaway mo, papayag ka bang pakawalan ako? Sino ba ang magpapakawala sa asawa ko? Asawa, ano nang sinasabi mo? Huwag ka nang magtanong, umalis ka na. Xiaobao, pumunta ka sa Intercontinental Hotel. May ilang malalaking kliyente na gustong makita ka. Mamayang gabi ay may handaan para sa anak ng punong ministro. Ang kristal na hiyas, sasamahan pa ng magandang dilag. Muling babangon ang angkan ng Wu, hindi ba't kay saya? Binata Sheng, ang rosas na brilyanteng ito ay ang pinagpalang kayamanan ng angkan namin. Isa lang ito sa buong mundo. Wala nang pangalawang ganito. Ginoong Wu, ipinagkakaloob sa akin ang pamanang kayamanan. Nababagay ba sa puso mo? Mula noon, ang hiyas ay para sa bayani. Sa mga nakaraang taon, ang hiyas na ito sa angkan ng Wu ay parang nasayang lang. Pakiusap, Binata Sheng, tanggapin mo ito. Sige, tatanggapin ko na. Binata Sheng. Ito pa ang pangunahing ulam, may handa rin akong panghimagas para sa iyo. Naglakas loob akong lagyan siya ng pampagana. Binata Sheng, mamayang gabi, hahaha, mag-ingat ka, hahaha. Ginoong Wu, hindi ko maiwasang sabihin, ang galing-galing mo talaga. Hahaha. Xiaobao, hindi ko inaasahang magaling ka rin pala sa negosyo. Ang daming uminom sa'yo, okay ka pa rin. Sila naman ang nagyayabang na hindi sila lalasing kahit 1,000 baso. Ewan, Kung ako ay lasing, sino ang mag-aalaga sa ating binibining Fang? Ikaw, sinasabi mo na naman yan. Nakakainis. Fang Ruoxue, paalisin mo ang driver, may kakilala ako dito. kakilala. Mukhang kakilalang kasintahan yata. Mamaya, sasabihin ko kay Shui. Hoy, hindi Fang Roxy, huwag mo. Anong malaking tao na naman ang sinipsip ni Wu Yinxiong? Grabe, ang laki ng ginagawa, nag-roleplay pa. Ay naku, Nanampal pa, sobrang laki ng scale. Ang lambot ng pag-umol ng babae, siguradong mahal yan. Ay, Mali, ang boses na yon ay Qin Fiu. Bitawan mo ako. Habang lumalaban ka, lalo akong masasabik. sino ka? Humawak ka sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Ang tatay ko ay punong ministro. Wala akong pakialam kung sino ka, humawak ka sa asawa ko, dapat kang mamatay ngayon. Akala ko kung sino, isa palang walang kwenta. Guro, tulungan mo ako, hindi ko na kaya. Guro, bilis patayin mo siya. ay tao. Nasaan na siya? May tagapagtanggol siyang master ng Divine Realm. Nailigtas na siya. Divine Realm. Nga pala, Xiaobao, sa mga susunod na araw, kailangan kong magretiro sandali sa panahon ito. Huwag kang maghanap ng gulo. Nasa divine realm ka na, nagre-retiro ka pa. Grabe ang kompetisyon kahit sa mga Diyos. Mukhang umiepekto na ang gamot. Mahal, tiisin mo lang, bubuksan ko na to. Hindi na kaya, hindi ko na matiis. Sino ang maniniwalang ang pinakamahusay na assassin alliance sa Lambo? Ang pinuno ng Shadow Society ay natutulog ng parang maliit na batang babae. Kapag nakita mo si Ake, magsalita ka ng maayos.
Sa huli, magguro at estudyante kayo at saka. Ang bahay namin ay hindi ang shadow society. Narinig mo ba? Xiaobao, alam ko na. Ay. Bumalik na ako. Ay. Binata Ake, nabali ang kamay ko ng guro mo. Nabulag pa ang mata ko ng iyo, sabihin mo kahit papaano. Nakatulong naman ako sa inyo, bakit ganito ang trato sa akin? Xiaobao, akala ko ikinulong ka ng guro ko. Kaya naisip kong umatak agad. Hindi ko inaasahang pagbukas ng pinto. Ikaw pala. Sige na, sino ba naman ang may gusto sa'yo? Hoy, dahan-dahan. Xiaobao, pwede ba akong magtanong? Sabihin mo, bakit handa kang ipagsapalaran ang buhay para tulungan ako? Kailangan pa bang itanong? Binata Ake, syempre dahil gusto kita. Ewan, puro kasinungalingan. Ang dami mo ng babae, pero gusto pa rin kita. Isipin mo, magiging katulad ako ni Zhao Shui. At ni Fang Ruoxu na mag-aalaga sa'yo, Binata Ake. Maging asawa mo na ako. Ang bastos mo, ayoko nang kausapin ka. Ikaw na ang mag-message niyan. Bastos ba ako? Xiaobao. Tatanong ulit ako. Ikaw. Talagang natulog ka sa guro ko. Ano ba talaga ang gusto malaman ng batang to? Kapag nagsabi ako ng totoo, Baka saksakin niya ako, gusto mo bang marinig? Ang totoo o ang kasinungalingan? Ang totoo. Yun nga, bahala na kung mamatay. natulog. Hoy, Binata Ake, hindi yun ang ibig kong sabihin, ako lang ay. Tumahimik ka. Ang ingay. Ang kayang gawin ng guro ko, kaya ko rin. Binata Zheng, pinaghihinalaan kong ang nangyari ngayon ay inayos ni Fang Ruotsue. Alam na niya na magtutulungan kayo at ako para sa bidding. Dahil sa pagdiriwang ng kaawan ng hari, pinatay ka niya. Mga hindi alam ang kanilang lugar. Babayaan ko yan sa kanila. Fang Ruoxu, hinahanap mo ako. Xiaobao, sigurado ka ba siya? Yung sinutong mo kagabi. Siya ba yun? Mukhang mabait, hayop naman. Siya yun. Xiaobao, alam mo ba kung sino siya? Fang Ruoxu, ano ba nangyayari sa'yo? Sino siya? Mahalaga ba sa akin? Anak siya ng punong ministro. Zheng Keshuang. Sino ka? Bakit mo ako hinahawakan? Alam mo ba kung sino ako? Atay ko ang punong ministro. Boss, may emergency meeting ang bidding committee. Pupunta tayo ngayon. Diretsohan na natin. Kanselado na ang bidding qualification ng Fang's Jewelry. Palitan sila ng Desen Jewelry. Chairman, kumpleto ang papeles namin at may permit kami. Baka may mali? Wala. Ang pamilya Fang, nagbibenta ng peking alahas. Pinapakita bilang tunay. Labag ito sa batas ng industriya ng alahas. Impossible. Ilang daang taon na sa industriya ang Fang. Palaging tapat sa negosyo. Walang ganuong. Kamalian. Chairman, kailangan namin ng ebidensya. Ebidensya? Marami ako. Hoy, yung Master Zheng. Bakit ka nandito? Ebidensya, di ba? Narito na. Chen Xiaobao. Boss Fang, matagal na tayong hindi nakita. Nga. Kamusta naman si Wusang Wei sa kulungan? Balita ko. Maraming gusto sa kulungan ang tipo niyang tulad niya. Igilan na yan. Mga kasama, chairman, ito ang empleyado ng purchasing ng Fang's Jewelry. Siya ang magpapaliwanag. Pinilit ako. Utos ni Fang Ruotsue na magbenta ng peking alahas. Pinagbantaan pa niya ako. Kung hindi, ipapakidnap niya ang asawa at anak ko. Kasi malingan. Kailan nag-utos sa'yo? Si Fang Ruoxu ng ganoon? At siya ang chief appraiser namin. May relasyon sila ni Fang Ruotsue. Minsan, nakita ko sila sa conference room. Ginagawa nila yung hindi dapat. Huwag kang magsinungaling. Papatayin kita. Xiaobao, huwag. Sech, suntukin mo. Chen Xiaobao. May gawa ka. Suntukin mo. Ang Fangshi Jewelry, nagtatangkang saktan ang testigo. Gusto niyang patayin ako. Ang ganitong uri ng tao sa industriya, kung makakalahok pa sa bidding. Parang hinahamak ang batas ng ating bansa. Eka muna, may sasabihin ako. Ginoong Chen, binibining Fang. Ang ipinagkatiwala ninyo sa akin, nalaman ko na ang katotohanan. Nakakuha ako ng isang kawili-wiling resibo. Kagabi lang. May transfer na 20 milyong dolyar mula sa Swiss Bank, North British Bank, Lianshan Bank, at Jiusu Bank ay pumasok sa isang account. At ang may-ari ng account na ito ay si Zhang Wen, ang pinuno ng departamento ng pagbili ng alahas ng Fangshi Group. Hindi totoo yan. Peke ang lahat ng yan. Nilagay niya yan sa akin. Walang hiya. Inalaki ka ng aming pamilya. Binigyan ka ng pagkakataon. Para umangat, tapos ganyan ang gagawin mo sa amin. AMEA, ang resibo lang, ano ang mapapatunayan nito? Pinapakita lang nito na may dagdag siyang kita. Ang pamilya ninyong Fang, ang nagbebenta ng peking alahas.
At hindi nyo ito may tatago. Mga kasama, ang aming komite ay hindi magpapalampas ng isang mabuting tao. Kaninang umaga, ang aking kasamahan ay pumunta sa mga counter ng Fangshi para kumuha ng sample. Ito. At ito. Lahat ay resulta ng sampling. Talagang peking alahas. Fang Ruotsue, binibining Fang, malinaw na ang ebidensya. Ano pa ang ipagdadahilan mo? Binibining Zeng. Ang aming Fangshi ay walang ginawang masama sa disen. Bakit mo kami ginaganito? Kung may sisihin ka, sisihin mo ang iyong kasintahan. Sino mang mangahas gumalaw sa taong akin, ay mamamatay. Ang kapal ng mukha mo. Anak ng punong ministro ka lang. Kahit hariman. Kapag nagkasala, parurusahan din. Mas malaki ba ang kapangyarihan mo kaysa sa hari? Mga salbehe. Pinuno, mas mabuting tapusin na natin ito. Ang kaawan ng hari, ang pinakamahalaga. Tama si Binibining Zeng. Ang isang resibo lang ay hindi sapat para patunayan ang inosensya ng Fangshi. Kung wala kayong bagong ebidensya, papatunayang nilagyan kayo, kailangan nating tapusin ang kaso. Sino ang nagsabing wala? Sino yan? Sino ang pumasok ng walang paalam? Binibining Zeng. Siya ang pinuno ng King Bang, si Chen Ziyu. Binibining Chen, pumasok ka ng walang paalam at may ebidensya ka pa. Ano ang ibig sabihin nito? Ikaw ang magsasabi o ako na ang magsabi para sa'yo. Ako na, si Zhang Wen, ang nagbigay sa akin ng pera para palitan ang tunay na alahas. Pinalitan ko ng artipisyal na alahas noong panahong iyon. Ako'y talagang nabihag. Pakiusap sa inyong lahat ng mga boss. Patawarin ninyo ako. Ngayon, malinaw ang ebidensya, matanda, agad na ibalik mo. Ang karapatan ng Fang family sa pagbid. Dumating na si War God Pojon. War God Pojon, bakit kayo naparito? Baka galing sa aking ama? AME. Yeng Keshuang, sobra ka nang mag-isip, bagamat ako at ang punong ministro ay parehong naglilingkod sa hukuman, ngunit hindi ako nasa ilalim ng utos ng iyong ama. Kung gayon, War God, sa maliit na pagbid na ito, ano ang inyong layunin? Ipinapahayag ang utos ng hari. Alam ko na ang tungkol sa pagbid. Upang matiyak ang patas at makatarungang pagbid, ang Desen Jewelry at ang Fangshi Jewelry, inutusan ko kayo na magsagawa ng isang paligsahan sa disenyo ng alahas sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos ng 1 linggo, magsumite ng mga sketch ng disenyo, ang pinakamahusay ang mananalo. Tinatanggap ko ang utos. Chiao Bao, hindi maganda ang iyong hitsura kamakailan. Kailangan mong alagaan ang iyong bato. Ito rin ba ay sinabi ng hari? Maliit na hayop, ito ang sinabi ko. Alis na ako. Ang aming utang, tiyak na pag-usapan natin ito ng mabuti. Mukhang ang kaaway ay nakapasok na sa aming Fang family. Ang tik-tik ay hindi lamang si Zhang Wen, kailangan nating magsiyasat ng mabuti. Ngunit sa ngayon, may isang mas mahalagang bagay. Ano yon? Magandang hapon, Boss Fang, Boss Chen. Ilabas ang pinakamahusay na singsing na may brilyante sa tindahan. Sige. Fang Ruoxue, magbibigay ka ba ng regalo? Hindi. Kung hindi magbibigay, para saan ito? Boss Fang, ito ang aming mga high-end na modelo sa Fangshi Jewelry. Pumili ka ng isa. Ang isang ito ay masyadong matanda na, ang brilyante naman ay masyadong malaki. Yele, ito na lang. Hindi pwede ito. Gawin mo ito. Para saan? Para mag-propose sa akin. Mag-propose. Paano? Ayaw mo. Kung gayon, alis na ako. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, kinabahan lang ako sandali. Anong kinakabahan? Ilan ba ang babae sa bahay mo? Wala ka bang ideya sa sarili mo? Sage, mag-propose ka na. Tulad ng kasabihan, love at first sight. Huwag kang mag-atubili. CJ. Ginang Fang Ruoxue, nais mo bang pakasalan ako at maging aking asawa? CJ, yan na lang. Nin, ipapak mo na lahat to para sa kin. Sige, sige. Oy, mahal, bakit mo pinapak yung mga yon? Tang ng stride mo, di ka ba natatakot magkaroon ng problema sa harem mo? Oy, mahal, anong dokumento? Kailangan pang gabi-gabi, kunin sa opisina. Siyempre, mahalagang dokumento. Conference room.
Xiao Bao, nag-engage na tayo. Ikaw ang aking nobyo, conference room ng pamilya Fang, kaya lahat ng departamento. 2 araw na lang para matapos ang design plan na ito. Medyo maikli ang oras. Dahil sa proyektong ito, hindi ako nakatulog kagabi. Si Boss Fang nga nagpuyat, wala na tayong masasabi. Talagang mananalo tayo sa bidding. Zhou Shui, Ake, Fang Roxu. 6 na miyembro ng pamilya, kailangan talagang magpalit ng bahay na nila. Para magkasya. Manager, 1 buwan na ako rito. Gusto ko rin magbenta ng villa. Kung papayagan mo akong magbenta ng villa, gagawin ko ang lahat. Totiu. Manager, may kliyente sa labas. Gusto raw bumili ng villa. Xiaomi. Six, ikaw na. CJ, manager, dito ka na lang maghintay. Pagkatapos ko, babalik ako para alagaan ka ng maayos. Anong villa ang gusto mo? Pwede kitang samahan. Sa villa, para maramdaman mo mismo. Zhou Meizu. Chen Xiaobao, ikaw pala? Bibili ako ng villa, ano, bawal ba? Kaya mo bang bumili? Di mo nga kayang bumili ng CR. Zumeizu, ilang taon na ang nakalipas. Parang wala kang pinagkatandaan. Chen Xiaobao. Huwag kang magpanggap na mayaman dito. Inimbestigahan na kita. Ang Tang Cheng Yipin, hindi mo yan binili sa title deed. Nakasulat ang pangalan ni Zhao Shui. Ako ang bumili ng bahay para sa asawa ko, ano? May problema ba? Chen Xiaobao, nandiyan na ang katotohanan. Nagdadahilan ka pa, para sakin, hanggang mayabang ka lang, na mahira. Di ko alam kung sino ang mayabang pagdating sa ari-arian, mas marami pa ata ako sa'yo. Sa narinig ko, tinaboy ka na ni Wu Ziyuan. Biro lang, ako si Zhao Mishu. Magkukulang ba ng lalaki? Yung mga lalaking naliligaw sa kin, umaabot ng 2 kilometro. Detect successful. Host obtains mail per source, 2 kilometers. Zumeizu, pinatay mo ako. Chen Xiaobao, ano ng kalokohan yan? Hindi mo kayang bumili ng bahay, umalis ka na. Mishu, anong nangyayari? Bakit maingay? Manager, buti nandito ka na. Yung kulubing to, ayaw umalis. Muntik pa akong manyakin. Talaga. Hoy, guwapo, huwag kang magalit. Mishu, anong problema mo? Mang-insulto ka ng ganitong guwapo. Mukhang ayaw mo na ng trabaho. Zhou Meizu, talagang malas ka sa akin. Tuwing magkikita tayo, laging may problema. Xiaobao, may pera ka pa ba? Gusto ko sanang manghiram. Mahal, ano-anong nangyari? Ang Dasen Group, 5 beses ang sahod. Kinuha lahat ng empleyado ng Fang Jewelry. Pero lang yan, maraming pera ang asawa mo. Pero si Zheng Keshuang, may tatay na chancellor. Basta magsalita siya, makakautang sa bangko kahit magkano. Kahit magkano? Sige, tatawagan ko ang bangko. Hoy, Laoliu, tingnan mo kung magkano pa pera ko. MR Chen, sa mga nakaraang araw, ang balanse sa account mo, humigit kumulang 8 trilyon. Magkano? Tama ba? 8 trilyon? Laoliu. Ang galing mo. Paano naging ganun karami? Sobra naman yun, Chen. Pero, gagamitin mo ba ang pera? Gusto kong bumili ng ilang bangko. Yung Master Zheng, huwag mag-alala, ang mga presidente ng 5 malalaking bangko. Kahit hindi nila igalang si Wu Yinchong, igagalang nila kayo. Sino ba ang tatay mo? Ang Chancellor. Maliban na lang, kung ayaw na nila mabuhay. Mga matatandang to, lumaki na ang mga pakpak. Ako pa ang maghihintay sa kanila? Sa oras na to, traffic talaga. Huwag mag-alala, yung Master Zheng. Susubukan kong pabilisin. Nandito na ang mga presidente ng 5 bangko. Tingnan mo, dumating na. Chen Xiaobao, ikaw? Old man Wu, ano nang ibig mong sabihin? Hindi ba kayo ang nag-imbita sa akin? Anong sinasabi mo? Ang inimbitahan namin ay ang mga presidente. Ako ang presidente ng 5 bangko. Tama na. Huwag kang matigas ang ulo. Sa tingin ko, narito ka para humingi ng tulong sa team dahil wala ng tao ang Fang Jewelry. Para bigyan kita ng pagkakataon. Paano mo nalaman? Baka ibig sabihin, bibigyan niyong Master Zheng ang pamilya Fang. Basta sabihin ko lang, may liligtas ang pamilya Fang. Pero hindi ko rin pwedeng sayangin. Ang perang ginastos ko. Totoo, napakagastos talaga ni Izeng. Ano ang kondisyon mo, Izeng, para kunin ang mga tao ng pamilya Fang?
Matalino ka pala. Ganito, papuntahin mo si Fang Ruotsu. Pasamahan ako ng isang buwan. Hoy, huwag kang mag-alala pagkatapos. Ibabalik ko talaga siya sa inyo. Tapos na, iyon lang ang kondisyon. Huwag na ang inuman, kailangan mo lang gawin. Sino ang nagsabing inom tayo para sa'yo? Hinahanap mo. Ang tapang mong magsabi. Samahan ka ng asawa ko ng isang buwan para hanapin. Sage, Chen Xiaobao, hintayin mo lang ako. Kapag naaprubahan na ng mga presidente ng 5 bangko ang loan ko. Papabangkarutin ko agad ang pamilya Fang. Ji Heng, baka hindi maaprubahan ang pera mo. Ji Chen, ayon sa utos mo, nabili na namin ang 5 pandaigdigang bangko. Mula ngayon, ikaw na ang chairman ng 5 bangko. Kanino ka nang hihintakot dito? Alam mo ba kung magkano ang gagastusin para bilhin ang 5 bangko? Saan kukuha ng ganoong kalaking pera ang pamilya Fang? Ako, bilang kinatawan ni Ji Chen, ay marihing nagpapaalam sa iyo, mula ngayon. Sa loob ng 24 na oras, pakikuha na ang pera na kaimba. Sa 5 bangko. Kung hindi, kukumpiskahin lahat. Mga sinungaling kayong lahat. Wu Yinchong, tawagan mo sila. Kausapin ko mismo ang mga presidente ng 5 bangko. Hoy, President Su, ako si Wu Yinchong, Boss Wu. Hindi na ako presidente ng 5 bangko. Humanap ka na lang ng iba. Hindi ako naniniwala. Tumawag ka ulit. Hoy, President Lin, ako si Wu Yinchong. Hoy, ito. Jizheng, may problema. Ang mga empleyado ng Dasen Group ay sabay-sabay nag-resign. Gago. Pwede bang gawing biro ang ganitong bagay? Hoy, Manager Liu, may personal movement ba sa kumpanya? Ngayon? Boss Wu, hindi na ako taga Darsen. Ako na ngayon ang AR manager ng pamilya Fang. Huwag mo na akong tatawagan. Baka magduda si Chairman Fang. Zheng Shuang. Akala mo ba ang galing-galing mo? Hindi ba't napakayaman mo? Secretary General. Ito, Kahit magkano ang ibayad ng Darsen Group basta maghihikayat. Ng mga tao ng pamilya Fang. Dapat 10 beses ang itataas ko sa kanila. Sage. Zheng Xiao, itong Chen Xiaobao. Sobra ang yabang. Wu Yinchong, ito ang magandang nagawa mo. Zheng Xiao. Mali ako. Kung ganito, huwag kang magtaka kung maging brutal ako. Kalihim, nahirapan ka sa biyahe. Ginoong Chen, isang karangalan ang maglingkod sa iyo. O nga pala, malaki ang ginastos para sa 5 bangko, di ba? Tumawad ng malaki ang 5 bangko, umabot sa trilyon. So may 5 trilyon pa ako, Ginoong Chen? May 10 trilyon pa sa account mo. Walang 5, Ginoong Chen, ang negosyo. Ay hindi simpleng matematika, ang global stock market. Nang mabalita ang nabili mo ang 5 bangko. Tumalo ng halaga nito. Hindi lang nabawi ang puhunan, kumita ka pa. Ng 2 trilyon. Pero paano nauubos ang pera? Ginoong Chen, ito ang batas ng buhay sa lipunan. Ang mayayaman, lalong yumayaman. Ang mahihirap. Lalong naghihirap, yumayaman ang mayaman. Naghihirap ang mahirap, hindi pwede ang mahirap. Nawawala ng sarili, nagiging kasangkapan ng mayaman. Ginoong Chen, ito ang walang pagbabagong batas ng lipunan. Kalihim, kumuha ng 5 trilyon sa account ko para sa charity fund. Tutulong sa mga may pangarap at determinasyon. Ginoong Chen, pag-isipan mo itong mabuti. Desidido na ako, gawin mo. Sage. Napakalaking pangarap mo, Ginoong Chen, tunay na dakila. Mga asawa, uwi na ako. Nasaan sila? Chen Xiaobao, hindi ko inaasahan. Ang swerte mo sa babae, bawat isa sa 5 asawa mo. Sikat na magaganda. Zheng Keshuang, pakawalan mo sila, palalayasin kita. Ikaw ang dapat mamatay, inimbestigahan kita, ang mentor mong Diyos. Nagretiro na ngayon, wala ka nang lakas, isang walang kwenta. Zheng Keshuang, ano ba ang gusto mo? Sa loob ng 5 minuto, dalhin mo ang kontrata ng 5 bangko. Dito ka, kapag nagtagal ng 1 minuto, mawawalan ka ng isang asawa. Xiaobao. Xiaobao, sa wakas dumating ka na. Xiaobao, tumakbo ka na. Dinala ko na ang gamit, pakawalan mo na ang asawa ko. Chen Xiaobao, napaka-inosente mo talaga. Bago ka mamatay, may sasabihin ako sa iyo. Ang pandaraya ay pinapayagan sa digmaan. Zheng Keshuang, ikaw ay kontento na di ba? Tignan mo ano ito. Pumunta ako ngayon at hindi ako nagplano na umuwi ng buhay. Kung mamamatay, lahat tayo sabay-sabay na mamamatay. Akala mo ba magagawa mo akong talunin ganyan? Masyado mong minamaliit ako.
Master Mao, mangyaring kumilos ka na. Xiao Bao, Hahaha. Gusto mo na mamatay tayong dalawa? Anong karapatan mo para gawin yan? Pero huwag kang mag-alala. Pagkatapos mong mamatay, itong 5 magagandang asawa mo. Alagaan ko silang mabuti para sa'yo, hahahatangang bata. Binigyan ka nga ng sistema. Tapos ako pa ang kailangang magligtas sa'yo. Iligtas mo ako, iligtas mo ako. Saan galing itong mabahingi pulubi? Anong baho itong dala? Master Mao, ikaw ay... Master Mao. Nakaaway natin ang isang terestrial na Diyos. Malaking problema na ang pamilya Zheng. Tumakbo na tayo. Xiao Bao, sino po ito? Aking amamahan, tama di ba amamahan? Batang ito, dati tinatawag mo akong mabuting matanda, di ba? Ngayon tinatawag mo na akong ama-amahan. Aray, kung alam ko lang na napakalakas mo, hindi na sana kita tinawag na matanda. Mga asawa ko, tawagan nyo ng amamahan. Ama-amahan. Sige, ngayong araw bibigyan kayo ng regalo ng inyong ama-amahan. Halika. Sword na maganda, pamaypay ng prinsesa. Salamata ama-amahan. Amamahan, ano naman ang sa akin? Yue. Xiao Bao, ano ang gagawin natin ngayon? Siyempre, gagawa tayo ng mga bata. Bastos.